May mga bagay na kung hindi mo mismo naranasan, kung hindi mo mismo nakita at narinig, hindi mo mapapaniwalaan na may taong kayang maging ganoon kagalit at gasgas ang ugali. Lagi na lang sinasabi ng mga tao na ang mga miyembro ng pamilya ay dapat mag-aruga sa isa't isa, magbuklod at mag-abangan. Ngunit may ilang pamilya kung saan ang salitang pamilya ay dahilan para pagurin ang isang tao hanggang sa wala nang natitira sa kanya, pagsamantalahan siya ng buo-buong at pagkatapos ay kailangang yumuko pa siya at manahimik na para bang ito ang kanyang kapalaran. Nang araw na iyon ay ang ika-1 buwang kapistahan ng anak ng kapatid ng aking asawa. Mula pa noong umaga, sabay-sabay na pumunta ang lahat sa Bella Vista Restaurant, isang sikat na 5-star na kainan sa lungsod. Sa sandaling pumasok ako sa lobby, napigilan ako ng ilang segundo. Sa harap ko ay isang maringal at mapanghimasok na espasyo. 30 mesa ang nakalatag na may puting tela, mga upuan na may gintong laso, at sariwang bulaklak sa bawat daraanan. Sa entablado ay may malaking LED screen na nagpapakita ng larawan ng sanggol na may kumikislap na mga titik. Maligayang ika-1 buwan ng unang apo ng pamilya Villanueva. Sa tingin ng sinumang hindi maalam, maaaring isipin nilang kasalan ang ginaganap at hindi kapistahan ng ika-1 buwan. Malakas ang tugtog ng musika. Masaya ang MC sa entablado, walang tigil sa pagbabati. Ang mga kamag-anak at kaibigan ng pamilya ng aking asawa ay pabago-bago nakikiusap, nagpapakuha ng litrato, nagtatamis, malakas ang tawanan. Ang aking biyena naman si Aling Remedios Villanueva ay nakasuot ng pulang barong magarang damit, may kuwintas na mga perlas, maayos ang buhok at malakas ang makeup. Kahit malayo, siya ang pinakanamumukod tangi sa buong bulwagan. Lumakad siya mula mesa patungo sa mesa, malakas ang tawa, buong kasiyahang nagsasalita. Ito ang unang apo ng pamilya namin. Matagal na kaming naghintay para sa unang apong lalaki, hindi ito maaaring gawing simple lamang. Sa pagdinig ng kanyang mga salita, ang mga kamag-anak sa paligid ay agad na pumalakpak at nagbigay ng papuri. May nagsabing mapalad si Aling Remedios, may nagbati na maaari nang magpatuloy ang angkan. May matandang babae pang nagkomento, totoo, ang unang apo ay ibang-iba. Mas malaki pa ang handaan nito kaysa kasal ng ibang pamilya. Nakaupo ako sa huling mesa sa pinakaloob na sulok ng bulwagan, yakap ang aking 2 taong gulang na anak na babae. Suot ng munting prinsesa ang pelos na damit na malulaw ang kulay, may 2 munting tali ang buhok, tahimik na nakasandal sa dibdib ng kanyang ina. Sa buong oras, halos walang napansin sa amin ng ina at anak. Lahat ng atensyon, lahat ng tingin, lahat ng tanong, lahat ng tawanan, nakatuon ang lahat sa hipag ko na si Rizel na nakaupo sa gitna ng bilog ng mga kamag-anak, yakap ang munting sanggol na lalaki na parabang tagabantay ng isang kayamanan. Ang kapatid ng aking asawa naman na si Romel ay bukas ang ngiti, nakataas ang ulo na parang kararating lang niyang gumawa ng isang napakadakilang bagay. Tinitingnan ko ang eksena habang unti-unting lumamig ang aking kalooban. Hindi ito dahil sa inggit sa sanggol, isang batang ipinanganak na walang sala at may karapatang mahalin, kundi ang paraan ng pagpuri sa isang batang lalaki na parang pinakamahalaga sa mundo, habang ang aking anak na babae ay nakaupo mismo dito, at parang lilim lamang siya. Ito ang nagpadama sa aking dibdib ng isang kahit kaibang hapis. Matagal ang handaan, mahigit 2 oras. Patuloy ang pag-serve ng pagkain, mga hipon, karne, manok, ang pinakamasustansyang sabaw, mamahal na alak ang ibinuhos nang hindi nag-aatubili. Nang uminom na ng ilang baso si Aling Remedios, lalo pa siyang naging masigla. Malakas ang tawa, malakas ang salita, hanggang ang isang sulok ng bulwagan ay puno ng kanyang boses. Kapag gagawin ng pamilya Villanueva, kailangang tama. Ang unang apo, hindi ito simpleng bagay. Tahimik na nakaupo ako. Ang asawa ko si Martin Villanueva ay nakaupo sa tabi ko, ngunit mula simula hanggang katapusan, halos walang sinabi sa akin. Uminom lang siya ng alak, tumango-tango at sumalo sa mga usapan ng kanyang kuya at ng ilang tiyo. Paminsan-minsan, lumingon ako sa kanya at iniwasan niya ang aking tingin na para bang may bagay sa loob niya na ayaw niyang harapin.
Nang sandaling iyon ay may kakaibang pakiramdam na ako, ngunit hindi ko inakala na ang naghihintay sa akin pagkatapos ay gayon kalupitan. Nang malapit nang matapos ang handaan at ang mga panauhin ay nagsisimula ng bumangon at aalis na, nagkamay pa at nagpapakuha ng litrato sa pintuan, ang manager ng kainan ay lumapit sa pangunahing mesa na may isang makapal na folder sa kamay. Tuwid niyang pinuntahan si Aling Remedios, yumukod at may sinabing napakababa. Nakita ko lang na tumango si Aling Remedios, pagkatapos ay tinanggap niya ang papel mula sa kamay ng manager. Ilang segundo pa, bigla siyang nag-ikot at tinitingnan ako. Ang kanyang tingin ay matalas na parang kutsilyo. Sa gitna ng lahat ng nakapaligid, biglang itinuro niya ang kanyang kamay ng diretso sa aking mukha, malinaw na binalita ang bawat salita. Myra, halika na sa counter para magbayad. Natigilan ako. Baka dahil sa gulat naisip ko pa na mali ang aking narinig. Mas mahigpit ang yakap ko sa aking anak. Ilang beses na kumudlit ang aking mga mata, pagkatapos ay nagtanong, "Bakit ako, Nay?" Hindi bumaba ang boses ni Aling Remedios, lalo pa itong lumaki na para bang sinadyang marinig ng lahat ng kamag-anak. "Sino pa nga ba? Ikaw lang naman ang may pinakamataas na kita sa bahay na ito, kailangang mamuhunan ka naman para sa unang apo ng pamilya. 300,000 lang naman iyon, huwag kang magpakitang ayaw ka." Biglang tumigil ang buong mesa. Ang ilang tao na nakatayo sa malapit ay lumingon. Nakita ko ang hipag kong si Resel na yumukod para aliwin ang sanggol, na para bang hindi siya nakarinig ng anuman, ngunit ang sulok ng kanyang bibig ay bahagya na natupi pataas. Ang kuya ni Martin na si Rommel ay tahimik na nakaupo. Ang kanyang ngiti ay parang hindi natural. Ang ekspresyon ng kanilang mga mukha ang lahat, nang iyon ay isang titig lang ay naiintindihan ko na. Hindi sila nagulat. Ako lang ang huling nalaman. Lumingon ako kay Martin. Nakatungo siya, hawak ang basong serbesa, ang tingin ay nakadikit sa ibabaw ng mesa, walang sinabi, walang ipinagtanggol, walang pinatigil. Ang katahimikang iyon ay mas masakit pa sa isang sampal. Lumapit ang manager ng kainan, magalang na ibinigay sa akin ang resibo, kinuha ko ang papel sa aking kamay. Ang bilang na 300,000 ang nakatayo sa gitna ng puting pahina na parang liko-likong kutsilyo na tumalab sa aking mga mata. 300,000 para sa isang kapistahan ng ika-1 buwan ng anak ng kapatid ng asawa ko. At walang pumipirma, sapagkat ako mismo ang binibigyan ng resibo ng harapan sa harap ng lahat ng kamag-anak. Matagal kong tinitingnan ang papel na iyon. Sa loob ng aking ulo, wala nang pagtataka. Ito ay napalitan ng isang bagay na malamig at matalas, parang manipis na talim ng kutsilyo na dahan-dahang dumaan sa aking pagpapahalaga sa sarili na niyurakan ng sapat na. Pagkatapos ay itinaas ko ang aking ulo. Tinitingnan ko ng tuwiran si Aling Remedios, tinitingnan si Rommel, tinitingnan si Resel, at sa katapusan, tinitingnan. Sa wakas ay bahagya akong natawa, isang mahinahon na tawa, ngunit sapat para marinig ng lahat sa mesa. Ibinaba ko ang resibo sa mesa at walang pagbabago ng tono ng aking boses. Kung sino ang may anak, siya ang magbabayad. Isang pangungusap lamang at ang maingay na bulwagan ay biglang nanahimik. Patuloy pa rin ang musika sa entablado. Paminsan-paminsan ay may pag-ingay ng mga baso sa ibang lugar, ngunit sa paligid ng aming mesa, ang hangin ay parang nagyelo, lahat ay gulat na tumingin sa akin, na para bang ang manugang na dati ay laging tahimik at mapagtiis, ay hindi makagawa ng ganoon sa gitna ng napakaraming tao. At habang nakaupo ako roon, yakap ang aking anak na babae sa dibdib ko. Ang aking likod ay tuwid, sapagkat alam ng walang sinuman na hindi ito ang unang beses na pinilit akong akuin ang gastos ng buong pamilyang ito. Ang pangalan ko ay Myra Santos. Bago ako nag-asawa, nagtatrabaho ako bilang finance manager sa isang logistics company. Ang aking trabaho ay puno ng presyon araw-araw, ay puno ng spreadsheet, datos, kontrata, ulat, ngunit sa kapalit, matatag ang aking kita. Bawat buwan, kasama ang base salary at bonus, kumikita ako ng halos 60,000 piso. Para sa isang babaeng lumaki ng walang yaman, ito ang bunga ng maraming taon ng pagsisikap,
Bawat pagkakataon ay sinasamantala, nagpupuyat, at maagang nagigising. Nakilala ko si Martin Villanueva sa pinakaabalang panahon ng aking buhay. Siya ay matahimik, hindi masalita, at laging nagmumukha na may sapat na kaalaman at mapagmalasakit. Kumpara sa maraming lalaki sa labas na gustong magpakita, si Martin ang nagbigay sa akin ng pakiramdam ng kaligtasan. Hindi siya nangangako ng malaking bagay, isang simpleng pangungusap lamang ang kanyang sinabi. Hindi ako magaling sa pakikipag-usap, ngunit kung magiging asawa mo ako, hindi kita hahayaang mahirapan. Ang mga babae ay minsan ay sapat na ng isang pakiramdam ng katahimikan para malambot ang puso. Ganoon din ako. Pagkatapos ng mahigit 1 taon ng pagsasama, pumayag akong ikasal. Ang pamilya ng asawa ko ay may 2 lalaking anak, ang panganay na si Romel at ang bunso na si Martin na aking asawa. Sa unang araw ng aking pagbisita para sa pagpapakilala, nagtiwala akong pumunta ako sa isang medyo maayos na pamilya. Ang aking biyenan na si Aling Remedios ay nagsalita ng mahinahon, lagi siyang ngumingiti. Mahigpit niyang hinawakan ang aking kamay, tinitingnan ako mula ulo hanggang paa, pagkatapos ay ngumingiti habang sinasabi, "Ang babae ngayon, kailangan lang matuto kung paano mabuhay ng tama, marunong sa nakatatanda at nakabababa, iyon na ang sapat. Ang bahay na ito ay hindi mahigpit, gusto ko lang na mag-isa ang mga manugang sa loob ng bahay." Ang mga salitang iyon ay tunay na nagpainit sa aking puso ng araw na iyon. Naisip ko pa na mas mapalad ako kaysa sa maraming tao. Kahit papaano, ang biyenan ay hindi mapili, hindi mapanuri, hindi nagpapakitang gilas ng kapangyarihan tulad ng mga kwento ng mga kaibigan ko. Kahit ang hipag ko na si Rizel ay nagpakita ng kabaitan. Ngumiti siya habang sinasabi, "Ngayon lang tayo nagkakilala, pero pareho tayong manugang. Mas masaya ngayon sa bahay na may kasamang manugang." Ang kuya ng asawa ko naman na si Romel ay mukhang maliksi, marunong makipag-usap na tao. Sa unang hapunan, nagbanggit siya kay Martin bago lumingon sa akin ng nakangiti. Ang bayad na narito ay may magaling na babae. Ang trabaho sa pananalapi ay kailangang matalino. Ang lahat ng bagay na iyon ay tunay na nagpaniniwala sa akin na papasok ako sa isang mainit na pamilya. Naisip ko na basta mabuhay akong tapat, marunong, masipag, sa kalaunan ay ituring din nila akong tunay na pamilya. Ngunit ang tunay na katangian ng isang tao ay maaari mo lamang makita kapag matagal ka nang nakatira sa iisang bubong. Habang lumilipas ang panahon, nakikita ko ng malinaw ang isang gawin ni Aling Remedios, malinaw, hanggang sa hindi mo na kailangan pang sabihin ng sinuman, mararamdaman mo na mismo. Palagi niyang pinangalagaan si Romel ng halos walang kondisyon. Anumang mali ang gawin ni Romel, may mahanap siyang dahilan para ipagtanggol ito. Si Romel ay hindi makapangatawanan ng trabaho sa mahabang panahon. Minsan ay nag-iwan siya ng trabaho dahil hindi siya nag-aakma sa kapaligiran. Minsan ay nagbitin dahil hindi daw marunong ang boss na gumamit ng tao. May isang pagkakataon na nagbukas siya ng tindahan ng cellphone, ilang buwan lamang at nalugi. Pagkatapos ay nakiisa siya sa negosyo ng isang kaibigan sa materyales na pangkonstruksyon. Hindi pa umabot ang kalahating taon ay gumuho na rin. Ngunit sa bawat pagkakataon na may nagsanggunian tungkol sa bagay na ito, mabilis si Aling Remedios na iwaksi ang usapan. Normal na mabigo ang lalaki ng ilang beses. Ang nagtatangkang gumawa ng malaki ay laging may pagkakataon na bumaba at tumaas. Narinig ko na ang parirasang iyon ng paulit-ulit hanggang sa nasa ulo ko na ito. Isang araw ay bumuntong hininga ang biyenan ko sa hapunan. Malaki na ang ulo, ngunit ang negosyo ay parang laro pa rin. Beses at beses na, agad itong sinagot ni Aling Remedios. Nangahas siyang gumawa, nangahas siyang subukan, mas mabuti na iyon sa marami. Hindi ba dapat ang lalaki na bagong natisod ay umupo ng tahimik sa isang lugar? Nagsalita siya na para bang si Romel ay isang taong may dakilang pangarap na hindi pa lang darating ang tamang panahon at ang lahat ng mga kabiguang nakaraan ay walang saysay para sisihin. Sa kabaligtaran, sa asawa ko ay hindi siya masyadong umaasa at sa akin ay may ibang paraan ng pagtingin si Aling Remedios.
Hindi niya ako lantarang pinupuri, ngunit unti-unti, lahat ng bagay sa bahay na may kinalaman sa pera ay natural na napupunta sa akin. Ako ang may pinakamatatag, nakita iyon ang katotohanan. Ang asawa ko ay nagtatrabaho sa isang opisina, hindi mataas ang suweldo. Ang kuya naman ay magulo, ngayon may kita, bukas ay wala. Kaya siguro nang hindi ko namamalayan, ang malaking bahagi ng gastos sa pamumuhay ng bahay ay ako na ang gumagastos. Pamimili, kuryente at tubig, espesyal na okasyon, regalo, sa kapag may maisakit sa pamilya ng kamag-anak, lahat ng gastos sa kasal o libing tahimik na lumalabas ang lahat mula sa aking bulsa. Sa simula, hindi ko ito binilang. Naisip ko na simple lang ako ang manugang, may mas magandang kalagayan ako, kaya natural lang na mamuhunan sa pamilya. May ilang buwan na mas mataas ang aking bonus. Kusang nagbigay ako ng karagdagang pera sa biyenan ko, iniisip ko na para sa kanyang kasiyahang gumastos para sa tahanan. Sa tuwing tumatanggap ng pera, isang pangungusap lamang ang sinasabi niya. Sige, aayusin ko. Walang salamat, walang pasasalamat, ngunit hindi ako nasaktan. Nagpaliwanag pa sa aking sarili na ang mga matatanda ay hindi masyadong nagpapakita ng damdamin hanggat nadarama niya sa puso, okay lang iyon. Ngunit unti-unti, nagsimula akong maramdaman na may hindi tama. Sa tuwing kailangan ng bahay ng anumang gastos, ang unang tiningnan palagi ay ako. Sa tuwing si Romel ay may kakulangan, ang unang tinutukso palagi ay ako. Parang sa mata ng lahat, ang pagbibigay ko ng pera ay hindi na tulong, ito ay naging isang bagay na pinakakaraniwan na. Pinakakaraniwan hanggang sa hindi na kailangan pang tanungin ang aking pahintulot, pinakakaraniwan hanggang sa wala nang mag-alala, pinakakaraniwan pa nga hanggang sa madalas na maupo ako ng tahimik at nagtatanong sa sarili ko, kailan pa naging responsibilidad ko ang mag-alaga sa buong pamilyang ito. Ang kapatid ng asawa ko na si Romel ay ang uri ng lalaki na sa labas ay marami ang madaling malito na may kakayahan. Lagi siyang maayos ang damit, maayos ang salita. Sa labas ay palaging gustong mapanatili ang kanyang puri na kaupo, kasama ang mga kaibigan, laging may kwento ng proyekto at relasyon, nagsasalita na parabang malapit na siyang gumawa ng malaking bagay. Ngunit ang mga taong nakatira sa tabi lamang niya, ang tunay na nakakaalam na sa likod ng magandang anyo ay isang serye ng mga kabiguan na patuloy na iniwan ang mga bunga na pera. Ang unang pagkakataon na kinausap ako ng aking biyenan ay isang gabi pagkatapos ng hapunan. Kakatapos lang naming kumain, nakaupo pa ako at nililinis ang mesa nang bahagya siyang tumawag sa akin. Myra, puntahan mo ako sa aking kwarto saglit. Inisip ko na may espesyal siyang usapan, kaya agad ko siyang sinundan. Sa sandaling pumasok kami sa kwarto, inupo niya ako, iba ang tono ng kanyang boses kaysa sa dati. Alam ko na ang Myra ay taong matalino. Sa lahat sa bahay na ito, ikaw ang pinagkakatiwalaan ko. Nang marinig iyon, naging malambot ang aking puso. Naisip ko na may tunay na pinagdaramdam siyang bagay na mahirap, kaya ganoon ang kanyang tono. Totoo pala, pagkatapos ng ilang pangungusap, nasabi na niya ang tunay na layunin. Ang kapatid ng iyong asawa na si Romel ay may kaunting hirap. Ngayon hiniram niya sa isang kaibigan para sa negosyo. Ngayon ay urgent na hinihingi ng tao, tulungan mo ang kapatid mo. Nang isang beses lamang, kapag may kaya na siya, ay ibabalik niya. Natigilan ako. Ang binabanggit niyang halaga ay 50,000. Para sa akin, hindi ito maliit na halaga, ngunit ang paraan ng kanyang pagsasabi ay nagpararamdamang kung tumanggi ako, mukhang maramot ako, hindi marunong. Ibinaba pa niya ang boses, sapat lang ang tama. Kung sino pa ang tinatanong ko, kung hindi sa pamilya mismo. Para sa pamilya, ito ang totoo kung sino ang nagmamalasakit. Ang pangungusap na iyon ay tumama sa pinakamalambot na bahagi ng aking puso. Lumingon ako sa aking asawa. Si Martin ay nakaupo sa tabi, maikli lang ang sinabi niya, "Kapatid natin, tulungan naman natin ng konti." Pagkatapos kong marinig iyon, nanahimik ako saglit bago tumasent. Kinabukasan ay inilipat ko ang buo
na 50,000 para sa kapatid ng asawa. Nang matanggap ni Romel ang pera, ngumiti pa siya ng malawak, tapik sa balikat ni Martin. Isa tayo sa pamilya. Kaibahan nga nito. Kapag may kinita na ako, ibabalik ko, ha? Nang marinig ko iyon, ngumiti na lang ako. Sa loob ng dibdib ko ay nagsabi na rin sa sarili kong okay lang ito. Tulungan ng isang beses para maging maayos ang lahat para sa pamilya. Ngunit totoo nga ang sinasabi ng mga tao, kapag may simula na, mahirap nang itigil. Hindi pa lumipas ang kalahating taon, malakas na inihayag ni Romel na magbubukas siya ng isang coffee shop kasama ang isang kaibigan. Nang araw na iyon, nakaupo siya sa gitna ng sala, nagdadraw sa ibabaw ng mesa, masaya at puno ng sigasig na nagsasalita na para bang kailangan lang buksan at agad na darating ang pera. Uso ngayon ang mga coffee shop, tingnan mo lang ang paligid, basta maganda ang disenyo ay puno agad ng customers. Kinuha ko na ang lahat ng bilang sigurado na akong magtatagumpay ngayon. Nakaupo sa tabi niya si Aling Remedios, nagliliwanag ang mga mata, paminsan-minsang sumisingit. Sabi ko na, ang anak ko, na si Romel ay talagang may utak sa negosyo, kailangan lang siya ng isang taong susuporta sa kanya at agad na magbabago. Nakaupo akong nakikinig, mabigat na ang aking puso. Totoo na, hindi pa nagtatagal ang 10 minuto ay natuon na ang usapan sa akin. Lumingon si Aling Remedios sa akin, matamis pa rin ang boses. Myra, ikaw ay nagtatrabaho sa pananalapi, alam mo kung paano lumaking ang pera. Ngayon ay tunay na ang negosyo ng kapatid ng iyong asawa, hindi lang biro. Tulungan mo siya ng kapital, kapag matatag na ang tindahan ay ibabalik niya ang lahat kasama ang interes. Hindi pa ako nakakasagot nang mabilis na sumingit si Romel. 100,000 lang kailangan ko, magandang lokasyon. Kung mapalampas ay kaawa-awa. 100,000. Narinig ko iyon at parang may humagip sa aking lalamunan. Ngunit si Martin sa tabi ko ay bago pa ang kanyang dating linya. Pamilya naman, tulungan natin sila sa pagkakataong ito, baka sakaling sa ibang araw ay makinabang din tayo. Tinitingnan ko si Martin, tinitingnan si Aling Remedios, tinitingnan si Romel na puno ng pag-asa sa paghihintay. Sa huli, muli akong ang kailangang sumuko. Ibinigay ko ang halagang iyon sa puso na sabay na may pagsisisi at nagrereklamo sa sarili kong bakit lagi akong malambot. Ang coffee shop ay talagang naganda ang hitsura nang mabuksan ito. Sa araw ng opening, nagsuot pa si Aling Remedios ng bagong damit, inimbitahan ang mga kamag-anak, puno ang ilang unang mesa at nagpapagkalat sa lahat ng lugar. Ang aking anak na si Romel ay malapit nang baguhin ang kanyang buhay, siguro pa ay magbubukas pa ng maraming tindahan. Ngunit ang malapit nang baguhin ang buhay na iyon ay tumagal ng 3 buwan lamang. Unti-unting bumaba ang mga customer, nagbitin ang mga empleyado, paminsan-minsan ay nakapatay ang mga ilaw sa signage. Hindi nagtagal at inihayag ni Romel na nagsasara siya dahil sa hindi pagkakatugma ng panahon. Narinig ko iyon at sabay na naramdaman ang pagtawa at pagkabigo. Ang 100,000 ko ay nalusaw na parang usok, walang nagbanggit pa, lalong walang nagsabita ng usapan tungkol sa pagbabalik. Hindi natapos doon. Pagkatapos ng pagsasara ng tindahan, inagahan ng may-ari ng espasyo ang hinihingi ang natitirang renta, muling naghanap si Aling Remedios sa akin. Sa pagkakataong ito, hindi na siya masyadong nagpaligoy-ligoy, isang maikli lang ang sinabi niya. Hindi natin mapahintulutang pumunta ang mga tao sa ating bahay para sumigaw, tulungan mo kami ngayong 1 beses pa para maayos ang lahat. Tinitingnan ko siya. At sa unang pagkakataon ay nararamdaman ko ang isang maliwanag na pagkainis na sumasaklaw sa aking katawan. Lumabas na ang katotohanan na ang tinatawag niyang 1 beses lamang noon ay isang paraan lamang para mabuksan ang daon. Pagkatapos ng unang pagkakataon ay darating ang pangalawa, pagkatapos ang pangatlo, at ang taong laging inaasahang lumabas para linisin ang mga kahihinatnan ay palagi na akong si Myra. Ngunit ang bagay na mas nakakainip sa akin ay hindi lamang ang pera, kundi ang paraan ng lahat ng tao sa bahay na inakala na obligasyon ito. Sa tuwing may problema si Romel, tinitingnan si Aling Remedios patungo sa akin. Sa tuwing kailangan ng pera, lumiliko na rin ang buong pamilya patungo sa akin.
Walang nagtanong kung gusto ko ba. Walang nagtanong kung pagod na ba ako. Kailangan lang nila akong magbukas ng pitaka. Habang ang hipag ko na si Rizel ay halos hindi gumagawa ng anuman, sa tahanan siya ay nagbibihis ng maayos, lumalabas, paminsan-minsang tumutulong sa pagluluto ng isang pagkain, ay maririnig mo na si Aling Remedios na pinupuri siya ng marami. Ang Rizel, talagang mapagmalasakit. Palagi siyang may kusa sa bahay. Minsan ay bumili lang si Rizel ng isang malaking bag ng prutas at inilagay sa mesa. Pinuri na rin siya ni Aling Remedios na parang ang pinakatapat na manugang sa buong mundo. Ang Rizel talagang mabait. Ngunit ako naglagak ng 10,000 na gastos para sa espesyal na okasyon, tahimik na nagbigay ng pera kapag may pangangailangan sa bahay. Sa isang panig ay ni isang salita ng pagpuri o pasasalamat ay hindi natanggap. Ari-arian na lamang ng lahat iyon para kay Aling Remedios. Doon ko nagsimulang maunawaan na sa bahay na ito, may mga taong kahit walang gawin ay palaging pinangangalagaan, at may mga taong mas maraming pinagagastusan ay mas inaasahang magpatuloy pa. Kung paano nga sinasabi ng mga tao, sa isang pamilya na may kasamang kiling, kailangan lamang ng isang malaking pagbabago para lalong tumining ang lahat sa isang panig. Pagkatapos ng halos 2 taon mula ng ikasal, nagbuntis si Rizel. Mula nang malaman ang balita, ang kapaligiran sa bahay ng aking asawa ay nagbago ng ganap. Ang biyenan ko ay pabalang-balik na may nagliliwanag na mukha, mas masigla pa rin sa dati kapag nagsasalita. Ngunit ang pinaka-napansin ko ay hindi ang kagalakan sa paparating na apo, kundi ang paraan ng pagkabalisa ni Aling Remedios habang hinihintay ang resulta ng kasarian ng bata na parang hinihintay ang isang hatol. Nang umuwi si Rizel pagkatapos ng ultrasound, lahat ay nakaupo para sa hapunang gabi. Hindi pa siya nakakaupo nang tanungin na ni Aling Remedios, "Ano na? Ano ang sinabi ng doktor?" Si Rizel ay sadyang kumilos ng dahan-dahan, lumingon sa paligid, pagkatapos ay mababa ang boses na sinabi, "Lalaki po, Nay." 3 salita lamang, ngunit halos bumalagbag si Aling Remedios sa galak. Malakas niyang kinaway ang mga palito sa mesa, namula ang mukha sa kasiyahan, pagkatapos ay lumingon sa biyenan ko. "Narinig mo? Lalaki sa wakas ay may unang apo na tayong lalaki." Malinaw na naalala ko ang tingin niya ng araw na iyon. Nagliwanag ito at nagsindi tulad ng mga taon-taon na pithaya na sa wakas ay natupad. Tumayo siya at pabago-bago sa sala, tumawag sa isa't isa, puno ng kasiyahan ng boses. "Oo, ang pamilya namin ay malapit nang magkaroon ng unang apo talagang mapalad." Mula sa araw na iyon, halos ang buong bahay ay puro paksa na lang ang bata ni Rizel. Nagluto si Aling Remedios ng masustansyang pagkain para sa hipag. Umaga ay nagtatanong, tanghalian ay nagtatanong pa rin, gabi ay kumakatok pa sa pintuan para malaman kung pagod ba ang manugang, may craving ba. Kahit ang aking asawa na si Romel na noon ay palaging mali sa lahat ng ginagawa, ay tinitingnan ngayon ni Aling Remedios ng iba na parang dahil lang sa buntis na anak sa tiyan ng kanyang asawa ay naging bayani na agad ng buong angkan. Habang ang aking anak na babae, mahigit 1 taon na noon, nagsisimula na siyang lumakad, tumawag at paunahin, ang matatanda ay lubos na nakukunan ng loob ang lola niya. Kapag nakita niya ang lola, ngumingiti na agad at nagtakbong lumalapit, daldal ang bibig na tumatawag, "Lola, buhatin mo ko." Ngunit mula nang mabuntis si Rizel, nagmalamig si Aling Remedios sa apo niyang babae. Isang beses, tumakbo ang bata papalapit at yakakin ang paa ng lola, hinawakan lamang niya ang mga kamay ng bata, ibinaba, pagkatapos ay basta lamang sinabi, "Pumunta ka na sa nanay mo." Ang salitang iyon ay magaan ngunit naramdaman ko iyon sa aking puso. Ang mga bata ay maliit pa at hindi nakakaunawa ng salita ng matatanda. Kailangan lang nilang maramdaman ang pagmamalamig ng isang tao upang malungkot sila. Isang araw, may hawak na biskwit ang bata at nagtakbo para ipakita sa lola. Nakaupo noon si Aling Remedios at nag-aalis ng balat ng kalamansi para sa hipag. Nang makita niya ang bata, sandaling tumingin siya, pagkatapos ay sinabi, "Kainin mo na, huwag mong ihulog sa sahig." Tumungo ang bata at bumalik sa akin. Hawak pa rin ang biskwit, ngunit walang sinabi.
Inakap ko ang aking anak, pinigilan ang pagsasakit ng puso sa loob. Kailan pa naging kaugalian ng aking anak na babae na kailangang basahin ang mukha ng matatanda, ngunit ang pinakamatandang naalala kong pangyayari ay isang pagtitipon ng pamilya ng asawa ko. Marami ang pumunta noon, puno ng buong hardin. Maraming matandang babae ang nakakita sa buntis na si Resel at walang tigil sa pagbati. Nakaupo si Aling Remedios sa gitna ng mga tao, masaya ang mukha, paulit-ulit na nagkukwento tungkol sa paparating na apo. Pagkatapos, hindi alam kung sinadya o hindi, lumingon siya sa aking anak na babae na nakaupo sa aking kandungan, ngumingiti, at sa harap ng maraming tao ay nagsabi ng isang bagay. Ang babae ay lalaki rin at lalayo rin sa asawa niya, para saan pang ingatan. Ang pamilya ay kailangan ng lalaki para makapayapa. May tumawa sa mesa, may nagkunwaring hindi narinig ngunit ako ay natigilan. Alam kong palagi niyang pinahahalagahan ang lalaki ngunit hindi ko inakala na bukas niya itong sasabihin sa harap ng napakaraming tao, sa harap mismo ng kanyang sariling apo na babae. Ang bata ay maliit pa at hindi naiintindihan ang mga salita ngunit ako ay nauunawaan ng husto. Sa mata niya, ang aking anak na babae ay nasa labas ng bilog, may kasama niya at wala ring kasama ay hindi mahalaga. Isang buwan matapos ipanganak ang unang apo na lalaki, tinawag ni Aling Remedios ang buong pamilya na umupo sa sala. Ang boses niya ay malinaw at parang nagbibigay ng utos. Lahat ay pumunta rito, may mahalagang sasabihin ako. Naghuhugas pa ako ng mga pinggan sa kusina nang marinig ko iyon. Sinalanta ko ang aking kamay at lumabas. Ang aking asawa ay umupo sa upuang solong kaliwang bahagi. Si Romel ay nakasandal sa likod ng sofa, nakasabit ang paa, parang walang ganang pakinggan. Si Resel ay yakaki ng bagong silang na lalaki sa kanyang kandungan, nakaupo malapit sa biyenan na parang may alam na siyang darating. Ako ay naupo sa pinakadulong upuan malapit sa pintuan, nakayakap ang aking anak na babae, nagtuwid ang likod ni Aling Remedios sa gitna. Maayos ang ekspresyon ngunit may kakaibang ningning sa kanyang mga mata. Hinawakan niya ang kanyang damit at dahan-dahang nagsalita. Nagpasya na ako ang ika-isang buwang pagdiriwang ng apo ay gagawin sa isang 5-star na kainan. Nanahimik ang sala ng ilang segundo. Kahit ang biyenan ko ay nagtaas ng ulo para tumingin sa kanya. Agad na nagtanong si Martin. Totoo ba, Nay? Tumango si Aling Remedios, matatag ang boses. Siyempre totoo, ang unang apo ng pamilyang ito, hindi ba kayang gawing simple? Hindi ko pahintulutang makita ng mga kamag-anak na mahina ang pamilyang ito. Nang marinig ni Romel iyon, nagliwanag ang kanyang mukha. Si Resel ay yumukod na tinabunan ang bibig, habang ngumingiti, halatang masaya siya. Para sa kanila, magandang balita ito. Ako lamang ang tahimik na nakaupo at tinitingnan ang biyenan ko, at nararamdaman ang isang malinaw na pagkabalisa na lumalabas sa aking kalooban. Sapagkat alam ko ng mabuti ang kanyang ugali. Ang isang babaeng laging nag-iisip ng maaga tulad ni Aling Remedios ay hindi basta-basta maglalabas ng isang malaking pahayag kung hindi pa niya naisip ang sarili niyang benepisyo. Nagpatuloy si Aling Remedios, sumisigla pa ang boses habang nagsasalita. Tiningnan ko na ang ilang lugar kailangang gawing marangya. 30 mesa, inimbitahan ang lahat ng mga kaibigan at pamilya, kasama na ang mga taong nagnegosyo sa amin. Kapag gagawin, gawing kaaya-aya ng isang beses. Nang marinig ang 30 mesa, bahagya na kunot ang noo ng biyenan ko. Umupo ng tuwid si Martin at nagtanong ng mas malinaw. Nay, malaki ba talaga iyon? Ang 30 mesa ay mahal na. Ngumiti ng natural si Aling Remedios. Oo, mahal. Tiningnan ko na siguro mga 300,000. 300,000? Sa sandaling lumabas ang bilang na iyon, muli ay nahulog ang sala sa isang mabigat na katahimikan. Kahit si Romel ay natigilan ng sandali, ngunit ang pagtigil niya ay dahil sa sorpresa at hindi sa pag-aalala. Kinuha ni Resel ang kanyang tingin mula sa biyenan at lumingon sa asawa, pagkatapos ay yumukod para aliwin ang sanggol na parang walang nangyari. Ako ang unang nagtanong, hindi dahil gustong makipagtalo, kundi dahil kailangan kong malaman ng malinaw. Sino ang magbabayad, Nay? Ang aking tanong ay napakamahinahon.
Napakamahinahon ngunit sa sandaling natapos ang aking pangungusap, biglang lumingon sa akin si Aling Remedios at ang tingin na iyon ay tuwiran, malamig at walang kahit kapirasong biro. Agad siyang nagsalita, "Sino pa ba kung hindi ka? Ikaw na ang pinakamataas ang kita, bakit hindi ka ba makapagbibigay para sa unang apo ng pamilya o maramot ka?" Ang huling tanong niya ay matagalang inilabas, may kasamang hamon sa boses. Narinig ko iyon at naging malamig ang aking kalooban. Hindi dahil sa 300,000 ay napakalaking halaga na wala akong kakayahan, kundi sa paraan ng kanyang pagsasabi. Sa paraan ng pag-akda sa aking pera na parang pinagsamang pera ng lahat, na parang siya ay maaaring ituro sa kung saan niya gusto, maaaring piliin kung sino ang dapat mag-alaga. Lumingon ako sa aking asawa. Si Martin ay nakaupo ng tahimik, ang magkasabay na mga kamay, ang mga mata ay nakatutok sa sahig, walang pagtatanggol, walang tulong, walang kahit na isang katibayan ng pagkagulat para sa akin. Ang katahimikang iyon ang nagpabigat sa aking puso. Lumabas si Romel at bahagya na nagtangkilik ng lalamunan, pagkatapos ay nagsalita parang magalang ngunit ang totoo ay nagdagdag lamang ng presyon. Pamilya naman gusto ni nanay na gawing marangya para sa apo, pagkatapos ay maisaayos na niya. Narinig ko iyon at nais ko pang tumawa. Ang pagkatapos ay maisaayos na niya, narinig ko iyon ng maraming beses hanggang wala na itong anumang halaga para sa akin. Sa unang pagkakataon ng 50,000 ay pagkatapos. Sa 100,000 pagbubukas ng kainan ay pagkatapos. At ang iba't ibang maliliit na halaga, ang pera na walang pangalan, na walang resibo at walang papel, lahat ay ipinangako ng pagkatapos. Ngunit ang pagkatapos na iyon ay hindi na kailanman bumalik. Ang mas masakit pa sa akin ay si Resel. Ngayon ay tiningnan pa niya ako ng malamig, nagsalita ng walang pagbabago ang boses. "Ikaw ay nagtatrabaho sa pananalapi 300,000 ay hindi mahirap para sa iyo." Ang pangungusap na iyon ay parang karaniwang bagay na sinabi, ngunit ang kabastusan nito ay nagpasara ng aking lalamunan. Lumabas kasi sa kanila na dahil may kita ako, ay natural na lahat ng inilalagay ko ay dapat. Dahil nagtatrabaho ako sa pananalapi, ay automatiko na akong magbubukas ng pitaka para sa pride ng buong pamilya ng aking asawa, habang sila mula sa ina ng sanggol hanggang sa grandparents na magiging uupo lamang at tatamasa. Tinitingnan ko ang bawat mukha sa sala ng araw na iyon. Nakaupo si Aling Remedios ng panatag na parang naiayos na niya ang lahat, tahimik, ngunit sang-ayon si Romel. Si Resel ay yakakin ang sanggol, ang sulok ng kanyang bibig ay bahagyang nataas. Si Martin ay nakayukod pa rin habang iniiwasan ang aking tingin gaya ng dati. Sa sandaling iyon, naunawaan ko ang isang bagay na matagal na akong pinagtatangkang hindi aminin sa aking sarili. Sa mata nila, hindi ako kailanman naging tunay na pamilya, tunay na manugang o tunay na tao. Isang lumalakad na pitaka lamang ako. Kapag kailangan, tatawagin nila ako gamit ang salitang pamilya. Kapag gusto nilang kumuha ng pera, gagamitin ang wikang moralidad. Kapag ako ay nanahimik, iyon ay kahinaan. Kapag nagtitiis ako, iyon ang aking obligasyon. Hindi na ako nagsalita pa, naupo lang ako roon, isang kamay ay hinahagod ang likod ng aking inantok na anak na babae, ang kabilang kamay ay mahigpit na kumurot sa aking damit hanggang maputi ang mga dulo ng aking mga daliri. Patuloy pang pinag-uusapan ng buong sala ang kainan. Sino ang iimbitahan? Paano pipiliin ang menu? Na parang ang pagbabayad ko ng 300,000 ay natapos ng magpasya. Ngunit hindi nila alam na sa sandaling iyon, ganap nang lumamig ang aking kalooban. Hindi ako kikipagtalo, hindi ako magagalit, at hindi rin tatanggi ng direkta. Sapagkat alam ko na kung nangahas silang pilitin akong magbayad sa harap ng lahat ng mga kamag-anak, pahihintulutan ko rin silang maramdaman ang hiya na harapan ng lahat ng mga kamag-anak. Nang inilagay ko ang resibo sa mesa, nang sinabi ko ang aking sagot, kung sino ang may anak, siya ang magbabayad. Ang maingay na bulwagan ay parang pinatigil ng isang tao ang lalamunan nila. Malakas pa rin ang musika sa entablado. May tunog pa rin ng mga baso sa ibang lugar. Ngunit sa paligid ng aming mesa,
Ang hangin ay parang nagyelo lahat, ay nagulat na tumingin sa akin, na para bang ang manugang na laging tahimik at mapagtiis ay hindi makagawa ng ganoon sa gitna ng napakaraming tao. Biglang tumayo si Aling Remedios at malakas na kumaway sa mesa hanggang tumalon ang mga baso. Ano ang sinabi mo? Tinitigan siya ng tuwiran. Nanatili akong nakaupo. Isang kamay ang nagtatago ng anak sa aking kandungan. Ang kabilang kamay ay nakalagay sa gilid ng mesa. Tinitingnan ko siya, walang pag-iwas. Siguro ang katahimikan ko ang lalong nagpagalit sa kanya. Namula ang kanyang mukha, hindi na nakatago ng makapal na patong ng make-up ang puot na lumalabas. Biglang tumayo si Romel mula sa kanyang upuan, malakas na bumagsak ang upuan sa likod niya na malakas ang tunog. Nagturo siya ng diretsyo sa aking mukha. Inis ang boses. Wala kang galang sa kahit sino rito. Hindi pa ako nakakasagot nang si Rizel ay mahigpit na niyakap ang sanggol sa kanyang kandungan, nagpakitang kapuspalad na kawawa. Pinigilan niya ang kanyang labi, halos umiyak ang mga mata, pumipigil sa luha. Kung ayaw mong tumulong sa apo, sige, ngunit bakit mo pipiliting mapahiya ang lahat dito? Ang kalahati umiiyak, na kalahati nagrereklamo, na tinig ay lumabas, at agad itong nagdala ng isang alon ng bulong sa paligid. Ang ilang matandang babae at lalaki na malapit ay nagsisumilip sa isa't isa, nagsasalita ng mababa ngunit sapat na para marinig ng lahat. Anong klasing manugang ito? 300,000 lang naman. Gaano ba kalaki iyon? Ang kumita ng pera ay matigas ang ulo. Ang babae na may pera ay mahirap turuan. Bawat pangungusap ay parang maliliit na karayom na nagtitipon sa aking tainga. Hindi ko bago ang ganitong uri ng pagpopokus ng grupo. Ganoon palagi ang mga tao, basta makita nilang may isang tao na pinuna ng karamihan, agad na siyang maling-mali at walang pakialam sa simula at katapusan. At si Aling Remedios, siyempre, ay hindi papalamigin ang ganitong pagkakataon. Pinagulong ang kanyang mga mata sa paligid ng isang bilog. Nakita na nagsimulang sumama sa kanyang panig ang mga kamag-anak, kaya lalo pa niyang tinataas ang boses, sinadyang magsalita ng malakas. Lahat ng naroon ay pakinggan ninyo na pagkasunduan na niya na siya ang magbabayad ng mga gastos ngayon. Natigilan ako, hindi dahil sa takot, kundi dahil hindi ko inakala na kayang baguhin ng aking biyenan ang katotohanan ng ganoon kabilis sa harap ng napakaraming tao. Tinitingnan ko siya, naisip ko na baka mali ang aking narinig ngunit hindi siya huminto. Itinangkilik niya ang baba sa aking direksyon, puno ng kasiguraduhan ang boses. Sinabi niya mismo sa akin, "Nay, gumawa na kayo ng malaking handaan, ako ang magbabayad ng lahat." Ngayon, kapag oras na ng bayaran, binaliktad naman niya. Ang buong bulwagan na noon ay nagtataka, ay agad na naging puno ng puna. Ang mga taong kamakailan pa lang ay tumingin sa akin ng may pagtataka, ay ngayon ay tumingin na parang nahuli nila akong sinungaling. May matandang lalaki na tumayo at nagsabi ng malakas, "Kapag nangako ka, kailangan mong tumupad. Sino ba ang naghihintay na may resibo na binaliktad ang lahat?" Isang matandang babae na malapit ay sumingit. Ang pamilya ay nagtutulong-tulong sa kagipitan at sa pagpapanatili ng dangal. Nang marinig ko ang salitang dangal, natawa na lang ako. Ang kanilang dangal ay lagi na lang itinatatayo sa aking pera. Lumingon ako sa aking asawa. Si Martin ay nakaupo pa rin roon, bahagyang yumukod ang likod, nagpapaliko ng basong wala ng laman. Hindi niya ako tinitingnan, hindi niya tinitingnan ang kanyang ina, hindi niya tinitingnan ang kahit sino. Ang anyo ng nakaupo na iyon ay nagpabigat ng aking dibdib. Ilang taon na, sa tuwing kailangan niyang magsalita, palagi niyang pinipiling tahimik na ganoon. Tinanong ko ng tuwiran, ang boses ay hindi malakas ngunit malinaw ang bawat salita. Narinig mo ba ito sa akin kahit kailan? Natigilan si Martin. Natigil ang mga daliri niya sa gilid ng baso na nahimik ang buong mesa, na parang lahat ay naghihintay sa kanyang sagot. Isang pangungusap lamang ang kailangan niya, tama o maliman. Kahit papaano ay malalaman ko kung katabi ko ang isang asawa o nasa gitna lang ako ng mga estranyo. Ngunit nagpatuloy si Martin na nakayukod. Nilunok ang laway, pagkatapos ay bumubulong napakababa ang boses,
pero malinaw ang bawat salita kung nakaupo sa tabi niya. Huwag nang gawing malaki, Myra. Isang pangungusap lamang at lumamig na ang aking kalooban. Hindi niya kinumpirma na nagsalita ako, at hindi rin niya tinanggihan ang pagsisinungaling ng kanyang ina. Pinili niya lang ang pinakamaginhawa, pinakapamilyar na paraan. Pinilit akong magtiis para matapos ang usapan. Ibig sabihin, tama man o mali, basta huwag lang makapekto sa pamilyang ito. Ang taong laging kailangang lulunukin ng lahat ay palagi itong ako. Matagal akong tinitingnan si Martin, hindi pa nakikita sa iisang maikling sandali na gayon malayo ang agwat ng asawa, at asawa malayo kahit sa gitna ng isang bulwagan na puno ng tao. Naramdaman ko na ako ay nag-iisa. Nang makita ni Aling Remedios na hindi nangahas pang ipagtanggol ako ng aking asawa, lalo pa siya naglakas. Nagunat ng kamay sa upuan, matigas ang boses. Narinig mo? Kahit ang iyong asawa ay sinasabi sa iyong huwag gawing malaki, gaano pa katagal kang mag-uugat? Sumingit si Romel sa tabi niya. Tama, kapag may usapin ka, balik mo sa bahay na sarado ang pinto at mag-usap kayo. Kapag sa harap ng mga tao ay ganyan ka kumilos, masyadong lumagpas na ito. Patuloy namang yakakin ni Rizel ang sanggol, luha na ang mga mata, na parang ang nasaktan doon ay siya at hindi ako. Hindi mo gusto ang tumulong sa akin o sa kapatid ng iyong asawa, okay lang yon. Hindi mo man lang maisip ang sanggol. Ang ika-isang buwan ng anak ko naging ganito. Nakaupo ako sa gitna ng mga nangunguna na tingin, mga salita ng pagpuna, at ang pagtataksil ng katahimikan ng aking asawa. Sa sandaling iyon, lubos na naunawaan ko ang isang bagay, hindi na ito isang simpleng handaan lamang. Nasa gitna ako ng isang bitag, at ang buong pamilya mula sa biyenan, kuya ng asawa, hipag, hanggang sa asawa mismo na kasama ko sa buhay, lahat sila ay nagpupuluntong ng magkakasama sa isang sulok laban sa akin. Nang pinilit akong bumalik sa mesa ng manager para matulutan ang bayad, kinuha niya ang folder at maingat na ibinigay sa akin ang isang kopya ng kontrata ng handaan. Tinanggap ko ang papel at sa sandaling tumingin sa unang linya, parang may kumukurot sa aking puso. Sa taong magbabayad, ang pangalan ko si Myra Santos ay nakalagay doon, malinaw na nakaprint, madilim ang titik sa puting papel. Mabilis ko itong binuksan sa huling pahina at sa lugar ng pirma ay may pirmang halos katulad sa akin. Halos parehong hitsura ng pirma na gagawin ko kung basta mag-iisip ka. Ngunit ilang segundo lamang alam ko agad na hindi ako ito ang pumirma. Bilang taong gumugugol ng maraming taon sa papel at kontrata at pirma, hindi ko maaaring hindi makilala ang aking sariling sulat kamay. Ang pirma ay magkapareho ang anyo, magkapareho ang hugis, ngunit ang hila sa dulo ay hindi katulad ng aking gawi. Iba rin ang pressure ng ballpen, iyon ay isang pirmang ginawa ng magaling na magaya, ngunit hindi totoo. Agad akong tumangkilik ng ulo, lumamig ang aking boses. Hindi ko napirmahan ang kontratang ito. Nang marinig iyon ni Aling Remedios, ay nagtawang makamasmid, puno ng paghamak ang ngiti. Huwag ka nang magpanggap pa, pinirmahan mo ito dito sa bahay nung nakaraan. Tinitingnan ko siya nang hindi nagsasalita. Sa aking isipan ay mabilis na dumadaan ang bawat detalye. Ang kainaryong ito ay hindi ko kailanman napuntahan bago ngayon. Ang usapan ng handaan ay narinig ko lamang nang inihayag ito ng biyenan ko sa sala. Hindi ko kailanman humawak ng kahit anong papel na may kaugnayan sa handaang ito, lalong hindi ko maaaring umupo at pumirma ng kontrata sa harap niya gaya ng sinasabi niya. Mukhang nangaligalig ang manager na nakatayo sa tabi namin. Inililipat ang tingin mula sa akin patungo sa biyenan ko na parabang hindi niya alam kung sino ang dapat paniwalaan. Ngunit bago pa man siya nakapagsalita, biglang tumayo si Romel mula sa kanyang upuan, kinuha ang kontrata sa aking kamay at itinaas ito sa harap ng lahat. Malinaw na ang kontrata, nandoon ang pangalan mo, nandoon ang pirma mo, sino sa rito ang anak. Ang palahaw na iyon ay sadyang itinataas ang tensyon. Ilang kamag-anak na malapit ay agad na tumayo at nilalapit ang ulo. Agad na nagsalita ang isang matandang lalaki sa pamilya. Kapag nangako ka, kailangang tuparin mo iyon. Isang matandang babae sa kalapit na mesa ay sumama. Tama,
Huwag mahiyang isuko ang pamilya ng iyong asawa dito sa harap ng lahat ng tao. May iba pang sumali. 300,000 lang naman iyon, gayon baka pakla-pakla. Ang manugang ay kailangang matuto ng tamang pagkilala. Isa-isang pangungusap ay bumabagsak sa aking tainga tulad ng baha. Alam ko ang ganitong uri ng suporta ng grupo. Lagi na lang ganoon ang mga tao, basta may isang tao na pinuna ng lahat, agad napipili ang grupo ng panig at hindi na iniintindi ang tunay na sitwasyon. At si Resel ay pinili ang pinakatamang sandali para umiyak ng mas malakas kaysa kamakailan, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi na iyon ang uri ng pag-iyak ng taong kawawa. Yakakin pa rin niya ang sanggol, ngumingiti ang mga kamay. Hindi ko gusto na pilitin ang kapatid ng iyong asawa, ngunit kung nangako ka na, bakit ngayon ay pinipighati mo ang lahat? Ang ika-1 buwan ng anak ko naging ganito. Ang uri ng pag-iyak na iyon ay lubos na marunong pumili ng tamang oras. Kapag isang babae na yakakin ang sanggol ay umiyak sa harap ng maraming tao, automatikong kakaawaan ang lahat ng tao sa kanya. Kaya ang mga tingin ng lahat ay napuno ng simpatya para kay Resel, at ang tinitingnan sa akin ay lalo pang nagbabago ng kulay. Nakaupo ako sa gitna ng isang palibot ng mga salita, nakaupo ng tuwid, mahigpit ang pagkakahawak ng mga kamay sa gilid ng mesa para paalalahanan ang sarili na manahimik. Wala na akong pakiramdam ng pagkagalit na kumukulo. Ang nararamdaman ko sa sandaling iyon ay isang bagay na malamig at lumalalaot mula sa leeg pababa sa gulugod. Malamig sapagkat nagsisimula akong maunawaan na hindi ito isang biglaang pagpilit ng biyenan ko sa oras ng handaan. Hindi ang bitag na ito ay naghanda mula pa ng maaga, maingat, diskreto at may malinaw na layunin. Hindi lang siya umasa sa aking pride sa harap ng mga kamag-anak, naghanda pa siya ng peking kontrata na may aking pangalan, peking pirma, naghanda ng karamihan para maging presyon, si Romel na marahas, si Resel na umiiyak at ang pamilyar na katahimikan ng aking asawa. Lahat ng nagaganap ay sumusunod sa isang plano na tahimik nilang inihanda. Lumingon ako sa paligid ng bulwagan. Ang mga mukha ng mga kamag-anak, ang ilan ay kinukunot ang noo, ang ilan ay pinangingitian ang labi, ang ilan ay umiling ng ulo na parang nabigo. Walang nakakakilala na sila ay ginagabayan. Walang nag-iisip na sila rin ay bahagi ng palabas na ito. Sa mata nila, sa sandaling iyon, ako na ang manugang na nagsisinungaling, ang taong maramot, ang babaeng may pera, ngunit walang malasakit sa kapwa. Si Aling Remedios at ang buong pamilya ay nagpipinta sa akin gamit ang lahat ng uri ng panla. Sa sandaling iyon, lubos na naunawaan ko na ang bagay na ito ay hindi na lamang tungkol sa pera. Kung 300,000 lang ang gusto nila, hindi na nila kailangang mag-organisa ng ganoon karaming drama. Ang gusto nila ay hindi lang ang aking pera, gusto nila ay pilitin akong yumuko sa harap ng lahat para mula ngayon ay wala na akong paraan para lumaban pa. Mahigpit kong hawak ang kontrata, tinitingnan ang aking sariling pangalan ng isang beses pa. Isang pamilyar na pangalan ngunit nasa isang estranyo at di pamilyar na papel. At sa sandaling iyon, sigurado na akong naloko ako ng isang bitag na pinaghanda ng maaga. At kung magpapatuloy pa akong lumayo ng isang hakbang pa mula ngayon, itinuturing nilang normal na pagapakin sa ulo nila ang aking katawan. Malalim akong huminga, dahan-dahan tumayo mula sa aking upuan. Ang aking anak na babae ay nakaupo sa aking kandungan nang maramdaman niyang gumagalaw ang nanay niya. Tumingin siya sa akin nang hindi alam ang nangyayari. Yumukod ako at nahagod ang buhok ng bata, tinawag ang mga yaya ng kainan na nakatayo sa malapit, mahinahon na ibinigay ang aking anak sa kanyang mga bisig na pansamantala lamang. Hindi gusto ng bata na iwanan ako. Ang malalaking bilog na mga mata niya ay nagliliwaliw, nag-aaral ng kapaligiran na nararamdamang iba ang kapaligiran. Yumukod ako malapit sa tainga ng bata, napakababa ang sabi ko, maging mabait, kasama ng ate ng sandali lamang. Nang mailipat ko na ang bata, mahigpit na hawak ang kontrata, humakbang ako sa gitna ng espasyong nasa tabi ng pangunahing mesa. Walang kailangan pang mikropono, malakas pa rin ang aking boses,
para marinig ng pinakamalapit na mga mesa. Nagtanong ako ng isang tanong lamang. Sino ang pumirma ng kontratang ito? Ang buong bulwagan na nagbubulong ay agad na nanahimik. Ilang dosenang pares ng mata ang nakatuon sa akin. Si Aling Remedios ay halos hindi na kailangang mag-isip, agad na sumagot sa mapaghamak na tono. Ikaw, sino pa? Tumingin ako ng tuwiran sa kanya, pagkatapos ay hindi ako agad sumagot. Inilipat ko ang tingin sa manager ng kainan na nakatayo sa tabi namin pa rin. Mukhang hindi niya inakala na lalayo ng ganoon ang usapan. Namamatas sa kanyang noo ang pawis. Tinanong ko siya, mapagtatanungan ko ba kayo kung kailan napirmahan ang kontratang ito? Yumukod ang manager sa folder, sumagot ng mabilis. 3 linggo na ang nakakaraan, ma'am. Nang marinig ko iyon, natawa ako. Hindi ang masayang tawa, kundi ang maikli at malamig na tawa na may sapat na pait para marinig ng lahat. Itinaas ko ang kontrata, tumingin sa mga kamag-anak, malinaw ang bawat salita. 3 linggo ang nakakaraan, na ospital ako para sa operasyon ng appendix. Ang aking mga record ng ospital ay available pa rin. Kaya paano ko napirmahan ang kontratang ito? Sa pagkakataong ito ay tunay na nagkagulo ang bulwagan. Ilang tao na kamakailan lang ay malakas na nagpuna sa akin, ngayon ay tumingin-tingin sa isa't isa. Isang matandang babae na nakaupo sa unang mesa ay kunot ang noo. Paano siya makakapirma kung naospital siya? May isa pang nagsalita malapit. Totoo. Kailangan pang suriin iyan. Ang bulong ay mabilis na kumalat mula sa isang mesa patungo sa isa pa. Ang iisang panig na kapaligiran kanina ay biglang nagbago, wala nang masiguro kung ang karamihan ay lubos na nasa panig ni Aling Remedios. Sapagkat ang pag-ospital ay isang bagay na maaaring maberipika, hindi isang bagay na basta-basta maaaring sabihing peke. Huwag ko silang bibigyan ng oras para mag-isip pa, agad ko itong pinagsabihan. Kung naospital ako, sino ang pumirma para sa akin? Malinaw na natigilan si Aling Remedios ng isang tibok lamang, ngunit nakita ko iyon. Wala na ang palakol na tiwala niya kanina, nagbago ang kanyang tono agad. Mabilis na sinabi niya, nagpapirma ka ng kapalit, ito ba ay malaking bagay? Agad ko itong nakuha. Tumingin ng tuwiran sa kanya. Kung nagpapirma ako ng kapalit, sino ang taong iyon? Nanahimik si Aling Remedios. Tumingin niya sa akin, tumingin ako sa kanya. Ilang segundo ang lumipas na mabigat tulad ng tingga. Ang kanyang katahimikan sa sandaling iyon ay nagpapahayag ng higit sa anumang salita. Malinaw na wala siyang handa para sa sitwasyong ito, agad niyang sinabi ang petsa ng pagpirma ng kontrata sa harap ng maraming tao. Nag-isip lamang siya na basta may presyo ng mga kamag-anak, mapapamula at mapapain na lang ako ng mga mukha at maghahangad ng pabayad. Ngunit hindi niya akala na tatayo ako para magtanong hanggang sa katapusan. Muli ko itong tinutukan. Mas matalas pa ang boses. Tinatanong ko sa huling pagkakataon, sino ang pumirma para sa akin? Pinigilan ni Aling Remedios ang kanyang mga labi, ang mga mata niya ay lumayo sa aking tingin. Pagkatapos, mabilis siyang lumingon kay Martin. Isang tingin lamang iyon, ngunit agad ko itong naunawaan. Nakaupo si Martin na nakayukod, mula nung simula ay halos hindi makatingin ng tuwiran sa akin. Nang makita ng nanay niya na lumingon siya sa kanya, bigla siyang nagulat, ang mga daliri niya ay kumuyom sa gilid ng mesa. Sabay-sabay na tumingnan ang buong bulwagan sa direksyong iyon. Muli ay naharang ang hangin. Halos nag-ikot na ako para humarap kay Martin, naninigas ang aking lalamunan ngunit pinananatiling kalmado ang boses. Magsalita ka. Martin, ikaw ba ang pumirma para sa akin? Hindi agad sumagot si Martin, namutla ang kanyang mukha. Ang dalawang labi ay kumikilos ng ilang beses na parang gustong magsalita, ngunit hindi lumabas. Agad na sumisingit si Aling Remedios. Pamilya lang ang nagpipirma para sa pamilya, walang malaki doon. Para naman sa espesyal na okasyon ng apo. Ang pangungusap na iyon ay katulad ng sariling pagpapahintulot. Nararamdaman ko ang mga dulo ng aking mga daliri na nagiging malamig. Hindi na kailangan pang marinig ng higit pa. Alam ko na, ang pumirma para sa akin ay wala ibang tao kundi ang aking sariling asawa, ang lalaking natutulog sa tabi ko bawat gabi.
Ang lalaking noon ay nagsabing hindi niya hahayaang mahirapan ako. Ang lalaking ito ay lihim na pumirma ng aking pangalan sa isang kontratang 300,000 para samahan ang kanyang ina na pilitin akong bayaran ito sa harap ng lahat ng mga kamag-anak. Ngunit nais ko pa rin na sabihin niya ito mismo. Tinitingnan ko si Martin, mabagal ang aking pagsasalita. Sabihin mo, ikaw ba ang pumirma? Nilunok ni Martin ang laway ng maayos, hindi pa rin matuwid ang tingin sa akin. Sa huli ay bumubulong siya, napakababa ng boses, pero narinig ko ang bawat salita. Nay gusto lamang na gumawa ng handaan para sa apo. Narinig ko iyon, at para bang may nagbuhos ng timba ng malamig na tubig sa aking mukha. Hindi niya tinanggihan, ni hindi humingi ng tawad, isang hungkag na pangungusap lamang ang sinabi niya. Na parang ang pagpirma sa pangalan ng kanyang asawa sa isang 300,000 kontrata ay isang napakamaliit na bagay, basta't ang panghhuling layunin ay para sa handaan ng apo. Bahagya akong natawa, ngunit ang tawa nito ay malamig hanggang sa aking buto. Lumabas kaya ang katotohanan na hindi lang ang biyenan ang nagturing sa akin na lumalakad na pitaka, kahit ang aking sariling asawa ay ganoon din. Alam niya na hindi ako sang-ayon. Alam niyang pera ko iyon. Alam niyang pinipigilan na ako. Ngunit pinili pa rin niyang tumayo sa panig ng kanyang ina, ng kanyang kuya, ng tinatawag nilang unang apo. Sa halip na tumayo sa panig ng asawang niyurakan ang filang ang kanyang pride sa gitna ng handaan. Ilang tao sa malapit ay nagsimulang magbulong, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi na sa akin nakatuon ang kanilang komento. Maraming tingin ang nagtungo sa aking asawa, sa biyenan, na may iba na kapaligiran kaysa kanina. Isang matandang babae ay umiling-iling, mababa ang sabi ngunit maririnig ng lahat. Ang asawa, ang pumirma para sa asawa iyon ay mali. May iba pang nagsalita sa kalapit. Oo, dapat pag-usapan iyon. Kung totoo man iyon, hindi tama. Si Martin, na noon ay nagtangkang humipo ng pilak na unan ng kanya sariling pagtatago, ay muling nakayukod, ang kanyang mga mata ay nagpalipat-lipat mula sa kanyang ina patungo sa akin, at ang tingin niya ay gulo, hindi lang pag-aalala para sa kanyang pamilya, kundi isang nagpapakita na ang lahat ay lumagpas na sa kanyang kakayahang kontrolin. At si Rachel, ang hipag na ilang sandali pa ay umiiyak ng malakas, ngayon ay ganap na nagsasagawa ng kanyang parte. Mahigpit niyang niyayakap ang sanggol, ang mukha ay nakatungo, mga mata ay pula, ngunit ni isang patak ng luha ay hindi na lumalabas. Sinabi ko na, huwag kang pilitin, kapatid ng aking asawa. Sa sandaling lumabas ang pangungusap na iyon sa bibig niya, natigilan ang buong bulwagan. Sapagkat kung tunay siyang walang kinalaman, hindi niya sasabihin ang huwag kang pilitin. Ang salitang piliin ay nagpapahiwatig na alam niyang naganap ang isang plano at hindi ito isang misunderstanding o isang sandaling galit. Kaya ang mga tingin ng lahat ay lalo pang nagbago, ang simpatya sa kanya ay unti-unting nalalayo, at ang tumingin sa biyenan ko ay may kasamang pagdududa. Hindi na kailangan pang sabihin ng higit, natutunan na ng lahat ang sapat mula sa reaksyon ng bawat isa. Hindi na ito ang usapan ng isang manugang na napakatamad magbayad, ito ay isang bitag na naghanda ng buong pamilya. Biglang tumayo si Romel habang inihahayag ang katotohanan tungkol sa pirma ng aking asawa. Malakas na nahulog ang upuan sa likod niya, namula ang kanyang mukha, ang mga ugat ng leeg ay lumabas, at nagturo siya ng tuwiran sa aking mukha. Pasisiraing puri mo ba si nanay? Ang ganitong palahaw noong dati ay napaka-epektibo. Basta malakas na magsalita si Romel, ang lahat ng tao ay susuko para maiwasan ang kaguluhan. Ngunit ngayon ay iba. Tinitingnan ko siya ng tuwiran, walang pag-iwas. Malamig ang aking boses. Kung may anak ka, bakit hindi ikaw ang nagbabayad? Natigilan siya, bumukas ang bibig niya, at isinarado ang ilang beses. Ilang segundo, nakapagbuos siya ng isang pangungusap, ngunit malamig na ang kanyang boses. Ang lahat sa bahay na ito ay alam na ikaw ang pinakamataas ang kita. Nang marinig ko iyon, natawa ako, isang totoong tawa ng malalim na pagkapagod. Agad akong sumagot ng walang tigil. Ang mataas kong kita
ay hindi nangangahulugang kailangan kong buhayin ang buong pamilya ng aking asawa. Ang pangungusap na iyon ay bumagsak sa gitna ng bulwagan tulad ng isang tabak na nagputol ng lahat ng makasariling moralidad na ginamit nila para gablutin ako. Ang ilang tao sa malapit ay nanahimik sapagkat ang sinuman ay maaaring tumulong sa kapwa dahil sa pagmamahal sa pamilya, ngunit wala ng karapatang ituring ang pera ng iba na obligasyon na ibuhos sa kanilang kapritso. Sa oras ring iyon, si Resel ay biglang umiyak ng mas malakas kaysa dati, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi na ito ang uri ng pag-iyak ng isang taong kawawa, kundi ang biglang pagiging halata ng isang taong natatakot na gumuho ang sitwasyon. Lumingon siya kay Romel habang umiiyak at nagsalita. Sabi ko na sa iyo, huwag nang pilitin siya. Sa sandaling lumabas ang pangungusap na iyon, natigilan ang buong bulwagan. Nagtangkilik ang ilang matandang babae ng lalamunan, tumingin-tingin sa isa't isa. Sapagkat narinig ng lahat ang ibig sabihin ng huwag nang pilitin siya, hindi iyon, katulad ng isang taong walang kinalaman sa plano. Alam ng lahat sa oras na iyon na ang mga salita ni Resel ay nagpapakita na alam niya ang plano. Hindi na kailangan pang sabihin ng higit. Ang bulong sa paligid ay nagsimulang magbago. Nang akala ng lahat na nawala na akong lakas ng loob, kinuha ko ang aking telepono mula sa bag. Ang katahimikan ng iyon ay kakaiba, parang ang lahat ay hinihintay ang susunod na mangyari. Lumingon ako kay Martin ng isang beses pa. Siya ang tanging taong gusto kong tumingin sa sandaling iyon. May ilang pakiramdam na marahil, kahit sa pinakahuling sandali, ay magsasalita siya ng isang makatarungang pangungusap na maaaring kilalanin niya na lumagpas na ang lahat na may katarungan pa rin siyang nararamdaman. Ngunit si Martin ay nagpatuloy na nakayukod. Ang tingin niya ay hindi na mailagay sa isang lugar. Nilipat ko ang tingin sapagkat mayroon na akong sapat. Mula nung gabi na bago ang handaan, ito ang bagay na inihanda ko hindi para magamit, ngunit dahil kahit kailan ay may mga sandaling hindi maaaring labanan ng mga salita lamang. Pinindot ko ang isang nakasave ng audio file. Sa umpisa ay mahinhin ang tunog malumanay na ingay ng isang kainan, tunog ng mga baso, malumanay na musika. Pagkatapos, malinaw na tumalab ang boses ni Aling Remedios sa gitna ng bulwagan. Gumawa na lang ng malaking handaan, ipapabayad na lang kay Myra. Hindi naman siya magtatanggi. Sabay-sabay na nagulat ang buong bulwagan. Hindi na ang mapagmatuwas na bulong kanina, isang tunay na halong pagkagulat na parang pinukaw ng isang malaking agos ang lahat. Ang ilang taong malakas pa kanina, ang panig sa biyenan ko, ngayon ay naguunat ang mga kamay para titignan ang lahat. May matandang babae pa na nagtayo ng maayos para marinig ng malinaw, ngunit hindi pa nagtatapos ang recording. Pagkatapos ng isang mahinahon na tawa, muli ay tumalab ang boses ni Aling Remedios, mas malinaw at mas walang awa. Kapag tumanggi siya, sabihin na lang nating nangako na siya. Ang lahat ng mga kamag-anak ay naroroon, hindi siya mangangahas na mapahiya. Agad na sumunod ang tawa ng hipag ko, ang mapaghandog na tawang halatang nagpapasaya. Ang nanay, napakatalino. Hinayaan kong tumakbo pa ang recording ng ilang segundo, sapat para marinig ng lahat ang plano, ang paraan ng pag-iisip at ang kasiyahan ng dalawa. Pagkatapos ay pina-off ko ito. Nagtanong ang buong bulwagan tulad ng malaking bote ng soda na biglang binuksan. Kumpara sa bulong kanina, ngayon ay halos isang karamihang pagtataka at pagkagulat ang lumabas sa lahat. Ang ilang taong bago pa lang ay malakas na nanghusga sa akin ngayon ay yumuyukod ang ulo, nagtitingnan sa isa't isa. May matandang babae pang nagsalita sa harap. Ang boses nito ay pareho kay Aling Remedios, sino pa ang boses na iyon. May isa pang sumama. Kung itinago ang plano, hindi maaaring maibintang sa iba ang bintang. Ang panig na nakatuon sa biyenan ko ay unti-unting gumuguho na bigo. Si Resel na ilang sandali pa ay nagpapakita ng hapis at luha ngayon ay halatang namimighati. Mahigpit pa ring niyayakap ang sanggol. Ang mga mata ay nagpapalipat-lipat mula sa makapal na folder ng dokumento patungo sa biyenan, pagkatapos ay sa kanyang sariling asawa. Si Romel ay nakatayo rin sa tabi ng upuan,
ang dalawang kamay ay nakatayo, ang mga ugat ng leeg ay lumabas, ngunit ni isang salita ay hindi na makabuo. Ang palakol na kumpiyansa kanina ay biglang nawala. Malinaw niyang inakala na naghanda na kami ng recording, lalong hindi niya iniakala na pananatilihin ko ito hanggang sa sandaling ito bago ilabas. At si Martin, mula nang tumalab ang aking recording, nagtayo na ang ulo niya. Sa unang pagkakataon sa buong handaan, nangahas siyang tumingin ng tuwiran sa aking mukha, ngunit ang tingin niya ay hindi poot o pagbibigay sala, pagkagulat na, kasama ang matinding kahihiyan. Tinitingnan ko siya ng isang sandali, pagkatapos ay inalis ang aking tingin, sapagkat nang lumabas ang aking recording, ang bagay na ito ay hindi na lang ang usapan ng biyenan at manugang. Ito ay naging isang tunay na paglalantad ng katotohanan, at sa pagkakataong iyon, lahat ng tingin sa buong bulwagan ay hindi na nakatuon sa akin bilang taong nagsisinungaling. Lahat ay nagsisimulang tumingin sa biyanan ko, sa hipag ko, at sa buong pamilya na ito, gamit ang ganap na ibang mga mata. Isang matandang lalaki sa unang mesa, siya ay ang pinakarespetadong tao sa buong grupo ng kamag-anak. Mababa ang boses, ngunit may timbang ang bawat salitang kanyang sinasabi, dahan-dahang tumayo. Nag-unat siya ng kamay sa mesa, pagkatapos ay tumayo ng maayos. Tumingin siya ng tuwiran kay Aling Remedios, malalim at mabigat ang boses. Aling Remedios, ano ang ibig sabihin nito? Sa sandaling natapos ang tanong ng matandang lalaki, ang bulwagan ay nagsumabog pa ng katahimikang mas malalim kaysa dati. Kung mga sandali pa ang nakaraan, ang mga tao ay nagtataka at hindi alam kung paano mag-react sa recording ngayon. Ang tanong ng matandang lalaki sa loob ng grupo ng mga kamag-anak ay katulad ng isang tanda na pinilit ang lahat na tuwiran na harapin ang bagay. Pinigilan ni Aling Remedios ang kanyang mga labi, ang mga kamay niya ay kumapit pa sa sandalan ng upuan, ang mga matutulis na kuko ay halatang kumukurot sa tela. Nagsimula siyang lumingon sa paligid ng isa-isang bilog na para bang naghahanap ng sinumang kamag-anak na handang tumayo para sa kanya. Ngunit walang isa mang nakilos. Ang mga taong kamakailan pa ay handa at naging abiso ng kanyang mga puna. Ngayon ay isa-isa silang inilayo ang kanilang tingin, yumukod sa kanilang baso ng tubig, lumingon sa ibang direksyon o nanahimik na parang hindi sila bahagi nito. Nilunok niya ang kanyang laway, pagkatapos ay nagsimulang bumubulong na. Ang boses ay hindi na katulad ng palakol na tiwala kanina, puno na ng pagkabigo at pagkakatisod. Ito ay isinagawa niya para itaas ako. Ang batang ito ay lagi namang matalino. Sinadya niyang mag-recording para saktan ako. Ang uri ng pagsasabing iyon ang kaguluhan at pagmamadali ay lalong nagpapahayag ng pagkatisod ng walang malinaw na sagot. Isang matandang babae na nakaupo sa malapit na mesa ay bahagya na nagtangkilik ng lalamunan. Naging mas malamig na ang tono. Paano maitataas ng tao ang iba kapag hindi naman sinabi ang nasabing bagay? May iba pang nagsalita sa kalapit na mesa. Oo, dapat pag-aralan pa iyan. Ang boses ni Aling Remedios ay malinaw. Ang mga taong una pa lang ay malakas na nanghusga sa akin ngayon ay dahan-dahang inilayo ang kanilang sarili. Walang gustong maging bahagi ng pagtatanggol ng isang bagay na napakalinaw na at napakamasama. At may ilang matutulis na mga salita na sumunod mula sa iba't ibang direksyon, hindi na nakatuon sa akin. Hindi ko ito kailanman nakita sa isang pamilya na ganito. Huwag na tayong manghimasok ang pamilya ang haraping ito sa kanilang sarili. Ang katotohanan iyon ay hindi maaaring ibahin. Ang recording ay malinaw. Habang isa-isa ang mga bulong na ito, tinitingnan ko si Aling Remedios, ang kanyang napakasala na tingin, ang mapalad na nagtatagumpay na tingin na wala na. Sa harap ng mga kamag-anak at mga patunay, ang mga parirala at karangalan na kaniyang mong pinagtatayo sa buong buhay ay unti-unting nahuhulog. Alam ko na hindi siya basta-basta tatanggap ng pagkatalo. Ang isang babaeng katulad ng biyenan ko mula ng mabata ay sanay na may mga tao na nakikinig sa kanya. Sanay ang kapangyarihan at dignidad ay nasa kanyang mga kamay, ay hindi tatayo ng tahimik na tatanggap ng pagkatalo sa harap ng lahat. Totoo nga, kahit nanginginig na ang kanyang mga labi,
kahit maliwanag na ang pagkaligalig sa kanyang mga mata, nagtitigas pa rin siya na hawak ang kaniyang gilid ng mesa, na parabang nakakamot pa siya sa isang bagay para makabangon. Alam ko na hindi pa siya nag-aatubili. At totoo nga ito, namumutla na ang kanyang mukha, bahagya siyang humakbang paatras. Isang kamay ay nagsandalan sa sandalan ng upuan, nagbukas ang kanyang bibig para magsalita ng isang bagay, ngunit hindi ito lumabas sa salita. Pagkatapos ay biglang kinuha ang kanyang bag na nakalagay sa tabi ng upuan at doon mismo ay inilabas ang telepono. Ang galaw niya ay dahan-dahan, panatag katulad ng isang taong may hawak na huling baraha at lubos na tiwala sa kanyang panalo. Sa sandaling makita ni Romel ang telepono, nagliwanag ang kanyang tingin, nag-antay rin si Rizal. Bahagya na rin na nagbago ang tingin ni Martin, ang pag-iwas na ekspresyon ay naging mas mabigat. Dahan-dahan na pinunan ni Aling Remedios ang ilang numero sa telepono, pagkatapos ay itinataas ang telepono sa harap ng lahat. Ganap ang tiwala niya, puno ng kasiguraduhan ang mukha. Kung ayaw ninyong maniwala sa akin, pakinggan ninyo para marinig kung ano pa ang kaya niya sabihin. Pagkatapos nito, pinindot niya ang play ng recording. Ilang segundo pa, ang boses ko ay tumalab sa gitna ng bulwagan. Totoo ang boses ko, hindi maaring malito ang kahit sino. Sige nanay, gagawin ko, bayaran ko ang lahat. Agad na nagkagulo ang buong bulwagan. Hindi na ang maliliit na bulong kanina isang tunay na ingay na parang sabay-sabay na nagulat ang lahat na agad ay nagtaas ng boses. Ang ilang taong kamakailan pa ay nagpanig sa aking recording ngayon ay lumingon at tinitingnan ako ng may pag-alinlangan. May matandang babae pang kumaway ng kamay. Narito naririnig ang kanyang boses. Si Aling Remedios ay nagtatagumpay ng ngumiti, isang ngiting nagpapahayag ng kasiyahan. Itinangkilik ng kanyang baba sa aking direksyon, puno ng kasiguraduhan. Boses mo iyon, sino pa ang maaaring hindi makakilala doon? Natigilan ako ng ilang segundo. Hindi dahil sa takot kundi dahil agad ko nakilala na ang recording na iyon ay pina-edit. Ang boses ko totoo. Ngunit ang mga pangungusap na iyon ay hindi magkakasunod. Ang simula, ang katapusan, ang paghinga sa pagitan, kahit ang tunog ng background magkakaiba ang lahat. Para sa isang taong mapapakinggan lamang ng mabilis ay parang isang kumpletong dialogo ito, ngunit para sa akin, ang taong nagsalita ng mga salitang iyon, alam ko ng buo na ito ay mga piraso mula sa magkakaibang sitwasyon na pinagsama-sama. Maaring yung sige na, nay ay mula ng sinabi ko, nang sinabi ni Aling Remedios na bumili ng prutas para sa isang kamag-anak na nagkasakit. Maaring ang gagawin ko ay mula ng sinabi ko na ikukuha ko mismo ang gamit ng aking anak para sa paaralan at ang bayaran ko ang lahat ay marahil ay pinutol mula sa isang mas mahabang pangungusap na ganap na ibang kahulugan. Pinagsama ang mga ito, bawat isa ay tunog na parang isang kumpletong pangako. Hindi pa ako nakapagsalita. Nagkomento na si Aling Remedios nang nakangiti. Ngayon pa ba ay tutukuyin mo ito? Malinaw naman ang iyong boses rito. Ngayon ay tumingin ang lahat sa akin. Ang ilang oras kanina ay ang aking recording. Ang nagbago ng lahat ng bagay. Ngayon ay ang recording ni Aling Remedios ang muling nagbago ng agos. At sa sandaling iyon, naunawaan ko na ang sitwasyong ito ay nagbago na. Ang plano ng aking biyenan ay hindi lang ang mapigilan ako sa pamamagitan ng pride sa harap ng mga kamag-anak. Hindi lang naghanda ang kontratang may peking pirma ko, nagdaos ng presyon ng maraming tao, si Romel na marahas, si Rizal na umiiyak, at ang pamilyar na katahimikan ng asawa ko. Naglagay pa ng recording na pina-edit na tatayo bilang katibayan kapag hindi gumana ang ibang plano. Lahat ng nangyayari ay sumusunod sa isang maingat na plano, isang plano na hindi basta-basta naisip lang sa mabilisang oras. Nagpapatuloy ang aking tingin sa paligid ng buong bulwagan. Ang mga mukha ng mga kamag-anak, ang ilan ay nakuyom ang noo. Ang ilan ay ibinaba ang kanilang ulo. Ang ilan ay nagpapalipat-lipat ang mga mata. Walang nakakakilala na sila ay pinagagalaw. Walang naisip na sila rin ay bahagi ng palabas na ito. Sa mata nila sa sandaling iyon, ako na ang manugang
na nagsasabing nagsisinungaling, ang taong maramot, ang babaeng may pera, ngunit walang malasakit. Kinuyom ko ang kontrata, tinitingnan muli ang aking sariling pangalan, at sa sandaling iyon, sigurado na akong ito ay isang bitag na naghanda ng maaga. At kung magpapatuloy pa akong lumayo ng isang hakbang pa mula ngayon, ituturing nilang ordinaryo na itong yapakan ang aking ulo. Malalim akong huminga at dahan-dahang tumayo mula sa aking upuan. Ang aking anak na babae ay nakaupo sa aking kandungan. Nang maramdaman niyang gumagalaw ang nanay, tumingin siya sa akin nang hindi alam ang nangyayari. Yumukod ako at nahagod ang buhok ng bata. Tinawag ang mga yaya ng kainan na nakatayo sa malapit, mahinahon na ibinigay ang aking anak sa kanyang mga bisig na pansamantala lamang. Hindi gusto ng bata na iwanan ako. Ang malalaking bilog na mga mata niya ay nagliliwaliw, nag-aaral ng kapaligiran na nararamdamang iba ang kapaligiran. Yumukod ako malapit sa tainga ng bata, napakababa ang sabi ko, maging mabait, kasama ng ate, ng sandali lamang. Nang mailipat ko na ang bata, mahigpit na hawak ang kontrata, humakbang ako sa gitna ng espasyong nasa tabi ng pangunahing mesa. Nagtanong ako ng isang tanong lamang, malinaw ang bawat salita kahit walang mikropono. Kung sinasabi ninyong may recording, pakinggan nating lahat ng buo. Tumingin ako sa paligid ng bulwagan, pagkatapos ay kinuha ang aking telepono. Ang mga tingin sa paligid ay nagkakaiba, ang ilan ay puno ng kasiyahan na hinihintay akong sumabit. Ang ilan ay puno ng pagtataka at nag-aabang kung gaano pa katagal ako magbabakasakali. Si Aling Remedios ay nakatayo roon, itinaas ang baba, ang sulok ng labi ay bahagya na natupi pataas. Ang anyo niya ay parang taong lubos na nagtitiwala na panalo na siya. Tinitingnan ko si Martin sa huling pagkakataon. Siya pa rin ay nakayukod, iniwasan ang aking tingin gaya ng ginawa niya sa buong araw. Mula noon ay lumabas sa aking isipan ang tanong, maaari ba siyang magsalita ng isang makatarungang salita kahit sa oras na ito? Ngunit si Martin ay nagpatuloy na nanahimik. Kaya naman, naiintindihan na niya ang lahat. Malalim akong huminga, pagkatapos ay pinindot ang isang nakasave ng audio file mula 2 linggo na ang nakalipas. Sa simula ay mahinhin ang tunog, malumanay na ingay ng pasilyo ng bahay, malumanay na musika ng telebisyon sa sala. Pagkatapos, malinaw na tumalab ang boses ni Aling Remedios. Gumawa na lang ng malaking handaan, ipapabayad na lang kay Myra, hindi naman siya magtatanggi. Buong tuso niyang naipahayag iyon. Sabay-sabay na nagulat ang buong bulwagan. Hindi na ang mapagmatuwas na bulong kanina, isang tunay na nagkagulong pagtataka na parang pinukaw ng isang malaking alon ang lahat. Ang ilang taong malakas pa kanina, ang panig sa biyenan ko ngayon ay nag-uunat ang mga kamay para titignan ang lahat. May matandang babae pa na nagtayo ng maayos para marinig ng malinaw, ngunit hindi pa nagtatapos ang recording. Pagkatapos ng isang mahinahon na tawa, muli ay tumalab ang boses ni Aling Remedios, mas malinaw at mas walang awa. Kapag tumanggi siya, sabihin na lang nating nangako na siya. Ang lahat ng mga kamag-anak ay naroroon, hindi siya mangangahas na mapahiya. Agad na sumunod ang tawa ng hipag ko, ang mapaghandog na tawa. Ang nanay, napakatalino. Hinayaan kong tumakbo pa ang recording ng ilang segundo, sapat para marinig ng lahat ang plano, ang paraan ng pag-iisip, at ang kasiyahan ng dalawa. Pagkatapos ay pina-off ko ito. Biglang nagkagulo ang buong bulwagan. Kumpara sa bulong kanina, ngayon ay halos isang karamihang pagtataka at pagkagulat ang lumabas sa lahat. Ang ilang taong bago pa lang ay malakas na nanghusga sa akin ngayon ay yumuyukod ang ulo, nagtitingnan sa isa't isa. May matandang babae pang nagsalita sa harap. Ang boses nito ay pareho kay Aling Remedios. Sino pa ang boses na iyon? May isa pang sumama. Kung itinago ang plano, hindi maaaring maibintang sa iba ang bintang. Ang panig na nakatuon sa biyenan ko ay unti-unting gumugulo, nawala ang lakas nila. Si Resel na ilang sandali pa ay nagpapakita ng hapis at luha, ngayon ay halatang namimighati. Mahigpit pa ring niyayakap ang sanggol, ang mga mata ay nagpapalipat-lipat mula sa makapal na folder ng dokumento patungo sa biyenan, pagkatapos ay sa kanyang sariling asawa.
Si Romel ay nakatayo rin sa tabi ng upuan, ang dalawang kamay ay nakatayo, ang mga ugat ng leeg ay lumabas, ngunit ni isang salita ay hindi na makabuo. Ang palakol na kumpiyansa kanina ay biglang nawala. Malinaw niyang inakala na naghanda na kami ng recording, lalong hindi niya iniakala na pananatilihin ko ito hanggang sa sandaling ito bago ilabas. At si Martin, mula nang tumalab ang aking recording, nagtayo na ang ulo niya. Sa unang pagkakataon sa buong handaan, nangahas siyang tumingin ng tuwiran sa aking mukha, ngunit ang tingin niya ay hindi puot o pagbibigay sala. Pagkagulat, isang pagkagulat, nakasama ang matinding kahihiyan. Tinitingnan ko siya ng isang sandali, pagkatapos ay inalis ang aking tingin. Sapagkat nang lumabas ang aking recording, ang bagay na ito ay hindi na lang ang usapan ng biyenan at manugang. Ito ay naging isang tunay na paglalantad ng katotohanan. Nagsalita ako, sapat na ang lakas ng boses para marinig ng lahat. Huwag lang ang recording, mayroon pa akong sasabihin. Muli ay nagkagulo ang buong bulwagan. Binuksan ko ang aking malaking bag at inilabas ang isang makapal na folder. Maliwanag na tinanda ang mga gilid. Hawak ko ang folder sa aking mga kamay, nararamdaman ang tigas at bigat ng mga dokumento, ngunit mas magaan ang aking kalooban kaysa dati. Itinataas ko ang folder sa harap ng lahat. Ngayong pag-uusapan na ang pera sa harap ng mga kamag-anak, sasabihin ko na ng buo kung ilang taon na akong nagbibigay sa pamilyang ito at kung ilang taon na ang pamilyang ito ay nabubuhay sa pera ko. Binuksan ko ang unang pahina. Ito ay ang mga katibayan ng pagpapadala ng higit sa 1,000,000 sa loob ng 3 taon, mula sa aking account papunta sa account ni Aling Remedios kay Romel at ang mga bayad na pinasan ko para sa pamilya. Isa-isang lumipas ang mga pahina, mga bank statement na nakaprint, petsa, halaga, detalye ng bawat transaksyon, lahat ay malinaw, lahat ay may katibayan. Hindi salita, puting papel na itim na titik bawat linya. Inilabas ko ang isa pang tumpok ng papel. Ito ang mga kasulatan ng utang ni Romel na may pirma niya. 50,000 ang una, 100,000 para sa ikalawang pagbubukas ng kainan, kasama na ang mga karagdagang bayad pagkatapos. Si Romel ay tinitingnan nang nakatiim ang ngipin, ang tumpok ng papel sa aking kamay, nagiging maitim na ang kanyang mukha. Nagtatangka siyang makisingit, ngunit hindi ko siya pinabibigyan ng pagkakataon. Nagpatuloy ako, ngayon ay tinitingnan ang ilang matandang babae na nakaupo sa unang mesa. Ang gastos sa tahanan sa loob ng 3 taon, pamimili, kuryente at tubig, espesyal na okasyon, mga regalo kapag may nagkasakit sa pamilya ng kamag-anak, mga pagbibigay sa kasal at libing. Maliit na gastos sa pagpapaayos ng bahay bawat buwan ay hindi bababa sa 20 hanggang 30,000 at wala ni isang buwang hindi ako nagbigay. Naghintay ako ng 1 segundo, pagkatapos ay idinagdag. Hanggang ngayon, ang kabuuang halaga ng aking ibinigay sa pamilyang ito ay mahigit 1,000,000, hindi 100, lalong hindi lang ilang piso na parang sinasabi ng iba. Nanahimik ang buong bulwagan, nanahimik hanggang marinig ko ang tunog ng aircon na tumatakbo sa kisame. Ang ilang taong bago pa lang ay nagsasabing 300,000 lang naman, ngayon ay nagpapababa ng ulo. May nagpapalipat-lipat ng tingin mula sa biyenan ko patungo sa kuya ng asawa. May iba namang lumingon sa asawa ko. Walang nagsipag salita, sapagkat kapag malinaw na ang numero, agad na nagpapakita ng tunay na hitsura ang tinatawag nilang pamilya. Ang ilang marunong magpanggap ng magaling na mananalaysay ay agad na hindi na makapagsalita kapag natuklap na ang katotohanan. Ngunit si Aling Remedios ay hindi pa sumuko. Kinurot niya ang kanyang mga ngipin, ang kanyang boses ay humina na, ngunit nagsisikap pa ring lumaban. Kusang loob mo iyon, ikaw ang nagbigay. Mabilis ko siyang tinitingnan, agad na sumagot, tama sa simula, kusang loob ko iyon. Ngunit nang ginawa ninyong obligasyon ko ang aking pagbibigay, lahat ay nagbago na. Tinitingnan ko si Aling Remedios, pagkatapos ay tumingin sa mga tao sa paligid, malinaw ang bawat salita. Ang lahat ng halagang ito ay utang ng pamilya sa akin. Ngayon, sa harap ng lahat ng inyong mga kamag-anak, inaangkin ko iyon.
Parang sumabog ang bulong sa buong bulwagan, ang ilan ay huminga ng malalim, ang ilan ay tumingin-tingin sa isa't isa, ang ilan ay nagsabing, "Nag-angkin?" Totoo yun. Si Rommel ay ang pinakamalakas na nag-react. Tumayo siya at lumakad palapit sa akin, ang mukha ay namumula, ang boses ay halos mabali. "Nagbibiro ka ba?" Tumingin ko ng tuwiran sa kanya maikli at malinaw. "Hindi." Isang salita lamang ngunit namutla ang kanyang mukha. Ang pula na naging atis ng pamumula ng isang taong biglang naabot ng katotohanan na hindi niya gustong harapin. Si Rizel na nakaupo sa tabi niya ay hindi na nagkunwari pa. Niyayakap ang sanggol ng mas mahigpit at ang mga mata ay nagpapalipat-lipat mula sa tumpok ng dokumento patungo sa biyenan at patungo sa asawa. Binuksan ko ang aking bag at muli ay naglabas, at ang abogado ko ay nasa labas. Sa pagkakataong ito, hindi lamang si Rommel ang namutla, si Martin ay biglang nagtayo ang ulo, si Aling Remedios ay humakbang paatras na parang narinig niya ang isang bagay na mas kakilakilabot pa sa pagkawala ng mukha sa harap ng mga kamag-anak. Ibinuka ang kanyang bibig para magsalita ng anumang bagay, ngunit walang lumabas na salita. Sa eksaktong sandaling iyon, mula sa direksyon ng pintuan, dalawang lalaki na nakasuot ng itim na suit ang pumasok sa loob. Isang tao ang hawak ng kayumangging folder ng dokumento, ang isa ay sumusunod ng kalahating hakbang sa likuran niya, mahinahon ang anyo at propesyonal. Ang tunog ng kanilang sapatos na natamaan sa marmol na sahig ay maririnig ng malinaw sa gitna ng tahimik na bulwagan. Lahat ay sabay-sabay na lumingon sa pintuan. At sa pagkakataong ito ay hindi na bulong ang kaguluhan sa bulwagan. Ito ay nasa mukha ng bawat tao na nagsisimulang mabago ang kulay. Nang pumasok ang dalawang abogado, nakaramdam ang buong bulwagan na parabang binunot ng isang tao ang lahat ng hangin. Ang tunog ng kanilang mga sapatos ay regular, hindi mabilis, hindi dahan-dahan ngunit ang bawat hakbang nila ay katulad ng isang pagtampal sa natitirang pagpapanggap sa nabubulag na bulwagan. Ang mas matanda sa kanila ay may edad na mahigit 40 taon, ayos ang katawan, seryoso ang mukha, hawak ang kayumangging folder ng dokumento. Ang isa ay mas bata, niyayakap ang isang makapal na folder ng papel, ang mga mata ay nakatuon sa harap, hindi lumingon sa magkabilang panig kahit sa harap ng maraming pares ng mata na nakadikit sa kanilang direksyon. Si Rommel kanina ay marahas at palaban ang una sa lahat na nag-react. Tumingin siya sa dalawang lalaki na nakasuot ng suit pagkatapos ay biglang lumingon sa akin. Ang boses ay tumalab. "Myra, anong drama pa ang gagawin mo?" Hindi ako sumagot sa kanya agad. Humakbang na lamang ako ng kalahating hakbang sa kaliwa, nagbibigay ng espasyo sa harap para pumasok ang dalawang abogado. Ang nakakatandang abogado ay huminto sa tapat ng pangunahing mesa. Maikli ang pagbati. "Magandang gabi." Kami ay kinatawan ni Myra Santos. Nang marinig ni Aling Remedios ang mga salitang iyon, hindi na niya mapanatili ang dating palakol na tiwala. Agad niyang tinangka na gumawa ng ibang plano. "Ang handaan ng ika-1 buwan ng aking apo, naglakas loob ka pang magdala ng abogado rito, wala ka ng respeto sa kahit kanino." Tinitingnan ko siya, malinahon ang aking boses. Natututo lang ako mula sa paraan ng pakikitungo ng pamilyang ito sa akin. Natigilan si Aling Remedios ng isang sandali. Ang nakakatandang abogado ay hindi nagpaligoy-ligoy. Kinuha niya ang folder, inilabas ang isang puting sobre at tuwid na lumakad patungo kay Rommel. Iniabot niya ang sobre, mahinahon ang boses. "Hilingin kong tanggapin ni Ginoong Rommel Villanueva ang dokumentong ito." Hindi agad tinanggap ni Rommel. Tinitingnan niya ang sobre na parang tinitingnan ang isang masamang omen, ang kanyang labi ay nanginginig. Sa ilalim ng maraming pares ng mata na nakatuon sa kanya, kalaunan ay hinugot na niya ito. Ang pagkuha niya ay hindi katulad ng pagtanggap ng papel, katulad ng isang taong gustong punitin ang isang bagay na ayaw niyang makita. Binuksan niya ang sobre, hinila ang papel sa loob, nabasa ang ilang unang linya at agad na nagbago ang kanyang kulay. Malinaw kong nakita kung gaano kabilis bumaba ang dugo sa kanyang mukha. Ang dahas na nagpapakita kanina ay unti-unting inalis, tulad ng isang lalaking piniga ng isang bagay na hindi niya handa. Sumilip si Rizel sa tabi niya,
pagkatapos ay nagmamadali na nagtanong ng mababa. Anong nanandoon, mahal? Hindi siya nakasagot. Sa katapusan ay nagsalita ang abogado para sa kanya. Iyon ay isang abiso ng pagsingil para sa halagang mahigit 1 milyon na may obligasyong bayaran ng Ginoong Romel Villanueva sa aking kliyente kasama ang prinsipal at ang mga halagang nakakumpirma mula sa lahat ng pagkakataon. Nagkagulo ang buong bulwagan na parang may mabigat na bato na itinapon sa gitna ng isang lawa. Kung ang mga tao kanina ay nagulat dahil sa 300,000 ngayon, ang bilang na mahigit 1 milyon ay halos nagpatayo sa lahat. Ilang matandang babae at lalaki sa malapit na mga mesa ay nagsimulang tumayo, nagsisikap na tumingin ng mas maliwanag sa folder ng dokumento sa kamay ng abogado. Isang matandang lalaki sa malapit na mesa ay inunat ang kanyang kamay sa mesa pagkatapos ay mahinahon na humiyaw. 1 milyon, paano iyon maaaring mangyari? Si Romel ay itinaas ang papel na may pabigla. Ito ay sa loob ng pamilya. Sino ang nagpahintulot sa inyong dalawa na magdala nito rito? Agad na sumagot ang abogado. Dahil ang Ginoong Villanueva ay hindi pa ring nagsaayos ng usapin sa pamilya, kaya naman kinailangang ipadala ng opisyal ang abiso, ngunit iyon ay hindi pa ang pinakakagimbal-gimbal na bagay. Ang nakakatandang abogado ay isinarado ang folder at tumingin ng tuwiran kay Aling Remedios. Bukod pa riyan, ang bahay na kasalukuyang tinitirhan ng pamilya ay may kaugnayan din sa mga legal na karapatan ng aking kliyente. Sa sandaling marinig iyon ni Aling Remedios, talagang nawala ang lahat ng kontrol niya. Ang bahay na iyon ay akin. Sumigaw siya. Ang tunog ay nakakasakit sa tainga, ilang bata sa kalapit na mesa ay natigilan. Ang abogado ay hindi nagbago ng ekspresyon. Mahinahon niyang binuksan ang isa pang folder, mahinahon ang boses. Ginang Villanueva, ayon sa mga dokumento ng utang para sa malaking pagpapaayos ng bahay, 3 taon na ang nakakaraan, ang halagang iyon ay inilipat mula sa account ng aking kliyente. Kasama rin ang isang kasunduan ng obligasyong magbayad at isang napagkasunduang proteksyon na kinasasangkutan ng karapatang may kaugnayan sa ari-ariang kasalukuyang ginagamit. Nagpatuloy siya. Ang boses ay mahinahon pa rin. Sa madaling salita, ang karapatang maangkin ay nagmula sa kasunduang iyon at kasalukuyan ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng aking kliyente. Nang natapos ang pangungusap, sabay-sabay na nagkagulo ang buong bulwagan. Hindi na ito ang mahinahon na bulong kanina, isang tunay na kaguluhang sabay-sabay na pagtayo ng lahat, nagsisikap makita ang folder ng dokumento na hawak ng abogado. May matandang babae pa na patakbong tumayo, nagsisikap tumingin sa mga papel. Ang bahay, paano ang bahay? May iba pang nagsalita na puno ng pagkagulat. Hiniram pala nila ang pera para sa pagpapaayos at hindi pa nila nabayaran. Si Aling Remedios ay tumingin sa mga papel na nasa harap niya at biglang namutla. Ang kanyang mga kamay ay kumapit sa gilid ng mesa, ang mga matutulis na kuko ay kumukurot sa tela. Ang kanyang mga labi ay nanginginig, nagtatangkang magsalita, ngunit hindi lumabas ang kahit na isang salita. Itinaas ko ang aking boses, hindi malakas, ngunit sapat para marinig ng lahat sa paligid. 3 taon na ang nakalipas. Humingi ng tulong sa akin si Aling Remedios para sa pagpapaayos ng bahay. Sinabi niya na mahirap ang sitwasyon sa bahay, kailangan ko lang tulungan silang mabago ang kagipitan, ang orihinal na mga papel ay nandito pa rin sa akin. Malinaw at hayagan ang bawat salita na sinabi ko, hindi para sa pagbibigay sala, ngunit para ipahayag ang katotohanan na noon ay akala nilang malilimutan ko o hindi ko mangangahas banggitin. Ngunit hindi ko kailanman nilimutan, nagtiis lamang ako. Nagtiis hanggang sa punto na inakala nilang walang hangganan ang aking pagtitiis. Tinitingnan ni Aling Remedios ang mga dokumento sa harap niya, ang kanyang mukha ay nagbago, hindi na ang pag-angat na pulang anyo ng galit tulad ng mas maaga, kundi ang pagiging maputla ng isang taong nakikita ang sahig sa ilalim ng kanyang mga paa ay unti-unting bumibiyak. Mahina ang kanyang boses, ngunit narinig pa rin ng lahat. Ikaw nangahas mo kaming palayasin sa aming sariling tahanan? Tinitingnan ko siya ng diretso sa unang pagkakataon sa buong hapunan.
Hindi ko inalis ang aking tingin sa kanya. Mahinahon ko itong sinabi, hindi ngunit kapag kinakailangan, may karapatan akong gawin iyon. Isang pangungusap lamang. Ang kapaligiran sa paligid ng mesa ay parang nilusaw ng isang bagay. Si Rommel ay humawak ng abisong dokumento, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Si Resel ay yakakin ang sanggol ng mas mahigpit at ang mga mata ay nagpapalipat-lipat. Hindi na ito ang isang taong nag-aarte ng umiiyak, kundi isang taong tunay na natatakot. Tinitingnan ko si Martin. Mula nang lumabas ang lahat ng dokumentasyon, nagangat na ng ulo si Martin. Sa unang pagkakataon sa buong handaan, nangahas siyang tumingin ng tuwiran sa aking mukha, ngunit ang tingin niya ay hindi puot. Pagkagulat, isang pagkagulat na kasama ang matinding kahihiyan. Tinitingnan ko siya ng isang sandali, pagkatapos ay inalis ang aking tingin. Sapagkat nang lumabas ang lahat ng katibayan, ang recording, ang mga bank statement, ang mga kasulatan ng utang, at ang pagdating ng mga abogado, ang lahat ay ganap nang nagbago. Nagkagulo ang bulong sa buong bulwagan pagkatapos lumabas ng mga abogado. Ang matandang lalaki sa unang mesa, ang pinakarespetadong tao sa grupo ng mga kamag-anak, mababa ang boses, ngunit may bigat ang bawat salita, ay dahan-dahang tumayo. Nag-unat siya ng kamay sa mesa, pagkatapos ay maayos na tumayo. Tumingin siya ng tuwiran kay Aling Remedios, malalim at mabigat ang boses. Aling Remedios, ito ay dapat na pag-usapan ng pamilya sa loob ng tahanan at hindi sa ganitong lugar. Ang matandang lalaki ay hindi nagsabi ng tama o mali, ngunit ang kanyang pagtanggi na ipagpatuloy pa ang pagtatanggol sa biyenan ko ay sapat na pahiwatig para sa lahat. Ang ilang taong kamakailan pa ay malakas na nanghusga sa akin ngayon ay isa-isa silang dahan-dahanang umupo o lumayo ng tingin. Walang gustong maging bahagi ng pagtatanggol ng isang bagay na napakalinaw na at napakamasama. Si Aling Remedios ay nanahimik ng ilang segundo, pagkatapos ay muli niyang sinubukan ang isa pang paraan. Tumayo siya nang walang abiso, ang upuan sa likod niya ay bumagsak at malakas ang tunog. Namula ang kanyang mukha, nanginginig ang mga kamay habang nagtuturo sa akin. Sa gitna ng napakaraming tao, sumigaw siya ng mga salitang tumalab sa kabuuan ng bulwagan. Manugang ka lamang, ang manugang ay kailangan sumunod at maglingkod sa pamilya. Ang mga salitang iyon ay bumaba sa silid tulad ng mabigat na bagay, sapagkat kahit sino mang makikinig, kahit gaano pa kainit ang dugo, ay nagtatanggol sa biyenan ko. Kapag maririnig ang mga salitang iyon, hindi na maaaring magpanggap pa. Lahat ng moralidad, lahat ng pamilya at pagmamalasakit na ginamit nila para taliang ako sa katapusan ay nagbukas din ang kanilang tunay na saloobin. Sa mata niya, hindi ako kailanman naging tunay na pamilya. Isang manugang lamang na kailangang marunong sumunod, marunong maglingkod, marunong magbukas ng pitaka sa tuwing kakailanganin ng pamilya ng kanyang asawa. Tinitingnan ko siya at sa sandaling iyon, hindi na ako naramdamang kumukulo ang galit sa aking kalooban. Ang nararamdaman ko ay isang katahimikang kakaiba, ang uri ng katahimikan na nararamdaman kapag tapos ng lubos ang isang bagay. Sumagot ako, hindi malakas, ngunit sapat na para marinig ng lahat. Manugang ako, hindi kasambahay. Hindi alam kung sino ang unang pumalakpak. Isang mahinahon na palakpak, hindi malakas, ngunit sapat para mapansin ng lahat. Pagkatapos ay sumunod ang isa pa at isa pa, ilang magkakalapit na palakpak mula sa iba't ibang sulok ng bulwagan. Hindi marami, ngunit ang mga iyon ay sapat na upang ang katahimikan sa buong lugar ay maging isa pang uri ng katahimikan. Tinitingnan ni Aling Remedios ang mga tao sa paligid niya. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang maghalik-halik, ngunit sa pagkakataong ito, wala na siyang marinig na suporta. Ang mga tingin ay lumayo mula sa kanya. Ang kabiguang iyon, ang pagkawala ng suporta ng mga kamag-anak, ang pagkabigo ng kanyang plano sa harap ng lahat ng taong gusto niyang mapahanga, ay mas masakit pa sa anumang salita. Sapagkat ang ilang tao, ang pinakakinakatakutang bagay sa buhay ay ang mawala ang mukha sa harap ng mga taong pinakapinapahalagahan. Si Aling Remedios ay bigla na lang nagbago, hindi na siya sumigaw. Dahan-dahan siyang naupo sa upuan, ang mga balikat ay nagsimulang yumuko, ang palakol na tindig ay unti-unting gumuho.
Bago pa man umalis ang mga abogado, tumingin muli ako sa buong bulwagan. Pagkatapos, mahinahon kong sinabi, ang 300,000 gastos ng handaang ito, ang mag-ama ng sanggol, ang magbabayad, sapagkat iyon ang tama. Ibinaba ko ang folder ng dokumento sa mesa maingat, hindi marahas, at pagkatapos ay pinuntahan ko ang yaya na hawak ang aking anak. Nang lumabas ang mga abogado, ang handaan ay hindi na maaaring tawaging isang handaan pa. Pagkatapos mapili ang lahat ng mga papel, ang buong bulwagan ay nahulog sa isang bigat at nakakainit na katahimikan, hindi na maririnig ang tawanan, hindi na maririnig ang palakpak, pati na rin ang musika sa entablado ay pinatay na ng mga empleyado nang hindi alam kung kailan. Lahat ng marangya at makisig na kapaligiran sa simula ay biglang naging kakaibang lugar tulad ng isang magandang pintura na bagong inalis ang balot para matuklasan na ang loob ay puno ng bitak at kaibahan. Ang mga kamag-anak ay unti-unting nagsimulang tumayo at umalis, walang masayang usapan, walang palakpak. Ang ilan ay umiling-iling, ang ilan ay nagpapababa ng ulo, ang ilan ay umiiwas na tumingin sa pangunahing mesa na parang ang simpleng pagiging malapit doon ay nagpapabigat ng kahihiyan. Narinig ko ang ilang bulong sa malapit sa pintuan. Hindi ko pa nakita ang ganitong pamilya. Handaan ng ika-1 buwan na naging ganito, sobra talaga. Ang mga salitang iyon ay hindi malakas, hindi rin may sama ng loob, ngunit ang isang malamig at pagod na katigasan ng pansin ay sapat na para masakit ang pagpapahalaga sa sarili ng mga taong lagi namang nabubuhay para sa dangal. Sapagkat minsan ang pinakamasakit na bagay ay hindi ang malakas na pagmumura, kundi ang pagod na pag-iling ng mga taong kilala mo. Nakaupo si Aling Remedyo sa upuan at hindi na niya natipid ang dating tindig na tuwid at mapagmataas. Ang kanyang bihisang pulang damit na noon ay nagpapatingkad sa kanya, ay ngayon ay nagpapatingkad lamang sa pagkapalumong anyo ng kanyang mukha. Ang maayos na buhok ay bahagya ng magulo, ang makapal na lipstick ay unti-unti nang nalalason. Nakaupo siya roon, ang mga mata ay nakatitig sa mesa, na parang hindi pa rin siya makapaniwala na ang handa ang gusto niyang ipagmalaki ay natapos sa ganitong eksena. Si Rommel ay humawak ng abiso na dokumento, nakaupo ng matigal bago tumayo. Mahigpit ang katabi niya si Resel, ang sanggol ay natutulog na sa kanyang balikat. Habang dumadaan sila sa tabi ko ng papalabas, hindi tumingin si Resel sa akin, ang kanyang ulo ay nakayukod, ang mukha ay maputi. Wala siyang sinabi. Walang paring tinig para itayo ang kanyang sariling pagtatanggol. Si Martin naman ay nanatili sa kanyang lugar nang matagal nang lumabas na ang ilan at nang manumbalik na ang katahimikan sa bulwagan. Sa huli, humakbang siya palapit sa akin. Sa unang pagkakataon sa buong gabi, ang boses niya ay napakababa at napakahina, katulad ng boses ng isang taong magsasalita ng isang bagay na matagal na niyang pinigilan. Myra, labis ba ang ginawa mo? Tinitingnan ko siya ng tuwiran. Kung ilang taon pa ang nakaraan siguro, nang marinig lang ito ay magsisimula nang kumunot ang aking puso, magsisikap akong magpaliwanag, makiusap na maintindihan ang aking sitwasyon, umaasang kahit papaano ay mauunawaan niya na mayroon ding hangganan ang aking pagtitiis at pagmamahal. Ngunit ngayon, tinitingnan ko ang lalaking ito sa harap ko at hindi na ako nakaranas ng pighati. Naramdaman ko lang ang pagod. Isang malalim na pagod na matagal nang nagtitipon sa loob, ngunit ngayon lamang naamoy ng ganap. Tumingin ako ng tuwiran sa kanya at mahinahon kong sinabi, ang labis ay ang mga ginawa ng inyong pamilya. Natigilan siya. Walang dagdag na sinabi, sapagkat may mga sandali na kahit marami pang salita ang sabihin ay hindi na ito nagdadagdag ng anuman. Ang isang asawa na tunay na gustong maunawaan ang kanyang may bahay ay hindi nahihintayin pa na mabiyak ang lahat bago magtanong. Kumukuha ako ng aking anak mula sa yaya. Niyakap ng bata ang aking leeg nang mahigpit ang munting ulo ay nakasandal sa balikat ko. Siguro natakot siya, ang mga bata ay sensitibo, hindi nila kailangang maunawaan ang mga salita ng mga matatanda. Kapag naramdaman nila na ang kapaligiran ay nagbago, nararamdaman na nila ang hindi kapayapaan. Bago ko pa siya mayakap ng buong buo, dahan-dahan ko siyang sinabi malapit sa kanyang tainga, okay lang, umuwi na tayo.
Humakbang ako papunta sa pangunahing mesa. Nang madaanan ko ang kinaroroonan ni Aling Remedios, huminto ako ng isang sandali. Nakaupo pa rin siya roon, parehong mga kamay ay maluwag na nakalagay, ang mga mata ay nakatitig sa walang laman. Siguro inakala niya na magsasalita pa ako ng mas mabibigat na bagay o magpapatuloy pa akong gumawa ng mga utos at puna. Ngunit hindi sapat na ang lahat na nangyari. Isang handaan, isang presyo, sapat na ito para sa lahat. Dahan-dahan akong lumingon at sinabi ang isang maikling pangungusap. Ang 300,000 para sa handaan kayong mag-asawa ang nagbabayad, Aling Remedios. Pagkatapos nito, inakap ko ang aking anak at lumakad ng tuwid patungo sa pintuan. Walang sinuman ang tumawag sa akin, walang tumakbo para harapin ako. Wala nang sigaw, wala nang iyak, wala nang mga salita ng pagpuna mula sa mga tao sa paligid. Naglabas ako sa pintuan ng kainan, ang malamig na hangin ng gabi ay agad na bumungad sa aking mukha. Tumayo ako sa hagdan, malalim na huminga. Ang hangin sa labas ay mas malamig kaysa sa loob at pakiramdam ko ay kaunti ang pagkagaan sa aking dibdib. Sa pagkakataong ito, hindi ito ang kaliwanagan ng isang taong kararampa sa isang tagumpay. Hindi rin ito ang pagkalinga ng isang taong nagpaghiganti, kundi ang pakiramdam ng isang tao na sa wakas ay nagpatuloy sa daan pagkatapos ng mahabang oras ng pag-aatubili. Mahigpit ko pa ring niyayakap ang aking anak. Ang munting kamay niya ay kumapit sa aking balikat, maikli at mahigpit. Tinitingnan ko ang munting mukha ng bata at walang kaabog-abog na nararamdaman ko sa aking ilong ang hapdi ng luha. Pagkatapos ay naunawaan ko marahil ang dahilan kung bakit nakapagtiis akong maging matatag ngayon ay hindi dahil sa lakas ng aking kalooban, kundi dahil sa ayaw ko na makita ng aking anak ang kanyang ina na laging nakayukod, laging nagtitiis, laging tinatanggap ang lahat, laging pinipigilan ang sariling boses. Maaaring magtiis ang tao dahil sa pagmamahal sa pamilya. Ganoon din ako noon. Noon ay iniisip ko na para sa asawa, para sa anak, para sa pamilya, kahit mapahirapan ng kaunti, okay lang. Ngunit naging malinaw na ang katotohanang ang pagtitiis kapag inilagay sa maling lugar ay hindi na ito sakripisyo sa kalaunan. Ginagawa lamang nito ang sarili na isang taong natural na niyuyurakan ng iba. Nang bumalik ko roon mula sa mga baitang ng kainan ng gabing iyon, habang niyayakap ang aking anak, hindi ko naramdaman na katatapos ko lang ng isang argumento. Naramdaman ko lang na lumabas ako sa isang big kiss na matagal na akong pinigil. At sa wakas ay naunawaan ko may ilang uri ng katahimikan na hindi kahinaan. Nagtitiis lamang ang tao habang sinisikap na pangalagaan ang isang bagay. Ngunit kapag pinilit hanggang sa dulo, ang katahimikang iyon mismo ang magiging isang sagot na hindi inaasahan ng sinuman.